Kumuyom ang kamao ni Nanay Saling nang makita mismo ng kanyang mga mata kung gaanong kalaki ang barko na sasakyan niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakasakay siya ng ganitong kagarang sasakyan. Ang totoo niyan ay lahat ng kinita buong buhay niya ay inipon niya para lamang makasakay sa barkong ito. Hindi dahil sa ambisyon niya lang na makasakay sa barkong yon. Ang totoong dahilan kaya siya sasakay sa barkong yon ay dahil napag-alaman niyang ang anak niyang matagal nang hinahanap ay kapitan sa isa sa barkong yan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagbabaka sakali siyang ang barkong sasakyan niya ngayon ay ang barkong sinakyan din ng kanyang anak. Kaya parang maiiyak siya ngayong nasa harapan na siya ng barko. Pakiramdam niya ay kaharap niya rin ang anak niyang ngayong nakita niya ng barko. Bago man lang siya mamaalam sa mundong to ay gusto niyo makita ang anak sa huling pagkakataon. Hindi tulad ng ibang may magagarang suot na pasahero, siya ay nakasuot lamang ng simpleng bestida na pinaresa ng mahabang palda na itim. Ang cruise ship na iyon ay isa sa first class na barko sa buong mundo. Kaya nga halos wala na natira kay Nanay Saling nang mabili niya ang tiket ng naturang barko. Dahil masyado nga namang mahalang tiket na hindi kakayaning bilhin ang mga ordinaryong tao lang. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang matupad ang gusto, ay ibinenta niya ang kakarampot na lote kasama ang bahay upang mapunan lamang ang perang naipon. Tanging pamasahe na lamang patungo roon ang nakayanan niya. May mga alalay ang ibang sumakay ngunit si Nanay Saling ay mag-isang binubuhat ang bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Kaya hingal na siya nang makarating sa taas ng barko. Kita ang pag-angat ng kilay ng ibang mga staff na makita siya. Simple at hindi siya katulad sa ibang mga mayayamang pasahero na agaw pansin siya roon. Agad siyang lumapit sa babaeng nag-check ng ticket dahil sa lahat ng mga pasahero roon ay si Nanay Saling lamang ang hindi nilalapitan ng staff upang tingnan ang ticket niya. Iha, ito ang ticket ko. Maaari mo bang tignan kung saang silid ako magpupunta? Mamaya na, umupo ka muna ron. Masungit na sambit ng babaeng nag-check ng mga tickets. Kaya ipahiya na naupo na lamang siya sa tabi. Naghihintay siya na matapos ang babae, ngunit nakaakyat na lamang lahat, ngunit hindi pa rin siya nito inaasikaso. Kaya't hindi na siya nakatiis at lumapit na rito. Miss, pwede mo bang tingnan itong ticket ko? Aniya rito. Pero imbes na maayos itong bumaling sa kanya, ay mukhang nagalit pa ito sa pagtatanong niya. Aka na nga yan, kanina ka pa eh. Hindi ka makapaghintay. Mukha namang hindi legit yung ticket na hawak mo. Nito sabay hablot sa kanya ng ticket niya. Namilog ang mga mata niya. Binili ko yan sa opisina ninyo, miss. 100% na lehitim mo ang ticket na yan. Nasa idang pera niya dahil sa halaga ng ticket na yon. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang makasakay at makita ang anak, ay pinatos niya iyon. Kaya hindi siya papayag na sabihin lang ng babaeng hindi legit ang ticket niya. Talaga ba? Mukha kasing hindi mo naman afford ng bumili kahit ng damit eh. Kaya hindi mo ako masisisi kung sasabihin kong mukhang hindi legit ang ticket niyo. Malay natin 'di ba? Nabili niyo lang to kung saan-saan. Nagpakawala ito ng sarkastikong tawa nang sabihin niyon. Hindi lingid sa kaalaman ni Nanay Saling na nakikita ng dalagang si Faye ang ginagawa ng staff ng barko na si Lucrecia. Ang babae ay fiancé raw ng kapitan ng barko kung kaya't gano'n na lang ito kung makaasta. Nay, nandito ka lang pala. Ani ni Faye sabay hawak sa kamay ni Nanay Saling. Maging si Nanay ay nagulat sa ginawa ni Faye. Nanay ko to. Totoong pasahero siya ng barkong to. Pakilala ni Faye kay Nanay Saling sa nakakunot noong si Lucrecia na halatang iritado. Kaya naman pala,
Ay nako, alam niyo naman kung anong klaseng barko tong kinalalagyan niyo ngayon, di ba? First class to, at karamihan sa mga nandito ay mga mayayaman at importanteng tao. Ayaw namin nakikihalubilo tong nanay mo sa mga yon. Baka kung ano pang isipin ng mga mayayaman naming pasahero. Ani Lucrecia at namewang. Tumango si Faye samantalang wala namang ibang magawa si Nanay Saling kundi ang mapayuko. Hindi inaasahan ng matanda na ganito pala kung tratuhin ng mga staff sa barkong to, ang katulad niyang mahirap. Nalungkot si Nanay Saling nang dahil doon. Isang silid na lang ang available. Ito ang para sa kanya. Ani ni Lucrecia sabay abot ng susi. Natigilan pa si Faye na makitang ang susing binigay ay ang susi ng silid na hindi naman masyadong nagagamit ng mga pasahero. Ang silid kung saan walang aircon at malaking kama. Samantalang ang silid na dapat na kay Nanay Saling ay yung silid na pangalawa sa VIP dahil iyon naman talagang binayaran ng matanda. Ngunit pangit na silid ang mapupunta kay Nanay Saling sa huli. Hindi na lamang nagsabi si Faye patungkol doon dahil ayaw ni Faye na malungkot si Nanay Saling. Pasensya na ho kung nakisali ako kanina. Gusto ko lang po kayong tulungan. At saka pasensya na kayo sa silid. Bubuksan ko na lamang bintana upang makalanghap kayo ng sariwang hangin habang nasa biyahe tayo. Ani ni Faye matapos ihatid dala ng mga gamit nito si Nanay Saling. Kaagad na nagtungo sa malaking bintana si Faye at binuksan niyon upang hindi naman mainitan ng matanda. Maliit ang silid at kama, sira ang TV at may dalawang lampshade at may paliguan na CR. Maliban doon, ay wala nang iba. Maraming salamat iha ha. Pasensya ka na dahil ngayon lang ako nakasakay sa ganitong kagarang barko. Sa totoo lang naninibago pa ako. Ani ni Nanay Saling na nakangiti. Sa kabila ng nangyayari rito kanina ay hindi pa rin nawala ngiti sa labi ni Nanay Saling. Kung ganun, tsak na hindi niyo pa alam ang pasikot-sikot dito sa barko. De bale, ako na lang po magdadala ng pagkain niyo, Nay. Masayang presenta ni Faye. Napangiti ng malawak si Nanay Saling. Masaya ako nagkita tayo, iha. Ano nga bang pangalan mo? Faye po, Nay. Kayo po? Hinawakan ni Nanay Saling ang kamay ni Faye at ngumiti. Tawagin mo na lamang akong Nanay Saling. Ilang taon na ang nagdaan, ang naging kasintahan ni Nanay Saling ay isa ring seaman. Sa kabila ng lahat ng sinabing masama ng mga kaibigan ni Saling tungkol kay Wilberto na kanyang kasintahan, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang kanilang relasyon. Kapag nakauwi na ako ay magpapakasal na tayo, Saling. Ayoko na ng kung ano-ano mga sinasabi nilang lahat tungkol sa ating dalawa. Totoong mahal kita at ayoko maging ikaw ay pagdudahan niyon balang araw. Ani Wilberto na makapagpadala ito ng sulat sa kanya. Ang kanilang komunikasyon ay sa pamamagitan lamang ng mga sulat. Parati silang malayo sa isa't isa ni Wilberto. Ngunit malaking tiwala niya sa lalaki dahil higit sa lahat ay siya ang mas nakakakilala kay Wilberto. Kaagad niyang sinagot ang sulat ng kasintahan. Wilberto, hindi importante ang opinyon ng mga tao sa paligid natin. Alam natin sa sarili natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. At kailan may hindi ko pagdududahan iyon. Ayoko lang na kailangan natin magpakasal para lamang mapatunayan tayo sa iba. Huwag tayo magmadali. Kailangan muna nating mag-ipon. Huwag tayo magpadala sa mga sinasabi ng iba. Mahal kita. At saka kung mahal ka rin ng ating anak. Nararamdaman kong sabik na siyang makita ka. Aniya sa sulat, sabay hawak sa kanyang nakaumbok na tiyan. Tama. Buntis siya sa unang anak nila ni Wilberto. Kahit malayo ang kanyang kasintahan, ay hindi niya kailanman naramdamang mag-isa siya dito. Ang buwan ng kanyang panganganak ay saktong ang buwan din kung kailan makakauwi si Wilberto. Masaya siyang magkakaroon ng pagkakataon si Wilberto na makarga kaagad ang kanilang anak. Makakasama nila ang ama ng kanyang anak sa pagkakataong yon at hindi na makapaghintay pa si Saling. Walang buwan na hindi nagpapadala ng sangkaterbang sulat si Wilberto. Sapagkat mahal ang pagkakakuha ng litrato, ay minsan lamang kung makapagpadala ng sulat na may kasamang litrato si Wilberto. Ngunit
Masaya si Saling na kahit papaano ay nalalaman niya ang tungkol sa nagiging paglalakbay ni Wilberto. Nararamdaman ni Saling na masaya ang kanyang minamahal sa napili nitong trabaho. Saling, ang ganda-ganda ng Spain. Tama ka. Dapat nga tayong mag-ipon at balang araw dadaling ko kayo ng anak natin sa Spain para makita niyo rin ang mga magagandang tanawin na nakikita ko rito. Balang araw, maibibigay ko rin ang magandang buhay sa inyong dalawa. Sabik na ako makita kayo. Naway gabayan kayo ng Panginoon at maging malusog parate. Gustong gusto ko na kayong makita ng anak natin. Mahal kita. Napangiti si Saling na makatanggap na naman ng sulat mula sa kasintahan. Nalalapit na ang pag-uwi ni Wilberto. Nalaman niya yon nang mapansin ang paghilab ng tiyan at hanggang sa wakas, nanganak na nga siya. Isang malusog na batang lalaki ang kanyang iniluwal. Masaya naman na bumisita kay Saling ang mga kaibigan. Kahit papaano, ay natanggap na ng mga itong isang matinong lalaki nga si Wilberto. Nagpakuha siya ng 3 kopy ng litrato nila ng kanyang anak. Isinama niya iyon sa sulat na ipinadala niya kay Wilberto. Tsak niyang matutuwa ang kasintahan kapag nakita nitong itsura nila sa litrato at ligtas siyang nakapanganak. Hanggang sa isang araw, dumating ang ina ni Wilberto sa ospital. Hindi niya iyon inaasahan ngunit masaya siyang sa wakas ay nandito na at dumalaw sa kanyang mga ito. Masarap pa sa pakiramdam na nakahilata ka lang dito at naghihintay sa asawa mo. Bungad ka agad ng ina ni Wilberto. Ano pong ibig niyo sabihin? Nagbitiw ng sarkastikong tawang ginang. Wala na si Wilberto. Lumumog ang barko na sinasakyan nila. At hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang bangkay niya. Parang gumuho ang mundo ni Saling sa narinig. Hindi niya lubos maisip na sa isang iglap ay mawawala ang lahat. Nilamon ng dagat si Wilberto kasama ng kanilang mga pangarap. Nandito ako para kunin ang apo ko. Deklara ng ginang. Namilog ang mga mata niya at agad na napabaling sa ina ni Wilberto. Umiling siya at napaiyak. Hindi niyo gagawin yan. Ako ang kanyang ina. Oo't ikaw ang nagluwal. Ang tanong, anong kinabukasan na maibibigay mo sa apo ko kung hahayaan ko siya sa poder mo? Aber? Umaasa ka lang naman sa sahod ng anak ko. Wala nang lupang magsasaka mong magulang. At isang kahig isang tukanan lang kayo ngayon. Kaya anong karapatan mong magreklamo? Kung para lang naman sa kapakanan ng apo ko ang ginagawa ko? Bulyon ng ginang. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin ni Saling ay nagbingi-bingihan ng ina ni Wilberto. Kinuha nito ang kanyang anak sa kanya. At ang tanging naiwan sa kanya ay ang litrato nilang dalawa ng kanyang anak. Naalala niyang nagpapadala pa siya ng sulat kay Wilberto, ngunit hindi pala nito natatanggap at mabasa ang sulat na yon. Dahil wala na ito. Hindi niya na nakita ang anak simula noon. Para siyang mababaliw kakaisip kung papaanong mababawi ang anak. Hindi lamang si Wilberto na wala sa kanya, kundi maging ang nag-iisa niyang anak. 2 mahalagang tao ang nawala sa kanya ng sabay sa isang iglap lang. Kaya matapos iyon ay nagsimula na siyang mag-ipon. Nagbabaka sakaling darating din ang panahong mababawi niya rin ang kanyang anak. Hanggang sa narinig niyang isa palang sima ng anak, katulad ng ama nito. At nasa first class cruise ship nga ito. Kasalukuyan nagtatrabaho bilang kapitan. Matama na nakikinig si Faye sa kwento ni Nanay Saling tungkol sa buhay nito. Katulad ng ipinangako niya sa matanda, siya ang tagadala ng pagkain nito. Baguhan sa pagsasaka si Nanay Saling at pinaliligiran ng mapangmatang mga tao sa paligid. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ng matanda at ngumiti ito. Mahanap mo rin po siya. Balang araw ay magkakasama rin kayo. May dahilan ng lahat kaya ito nangyayari sa inyo. Aniya habang nananatiling ngiti sa mga labi. Sana nga iha. Sana nga. Nito tumangutango. Masaya siyang malaman na isang positibo at masayahin si Nanay Saling. Maliban doon ay matatag ito at mahaba ang pasensya. Humahanga siya sa ugali ng matanda.
Abala si Faye kung kaya't hindi siya nakapagdala ng pagkain ni Nanay Saling. Habang nagtatrabaho siya ay inaalala niya ito. Nangako pa man din siya na ang bahala. Tapos ngayon ay heto siya at hindi makahanap ng paraan para makalusot at makapagpadala ng pagkain kay Nanay Saling. Abala kasi ngayon dahil may mag-birthday sa barko. Matapos ang event ay ang mga janitress naman ang susunod na magiging abala. At iyon na nga ang araw na yon. Hindi niya man lang nasabihan si Nanay Saling. Samantala, gutom na talaga si Nanay Saling kung kaya't hindi niya na napigilan at lumabas na. Nabanggit ni Faye na libre ang pagkain sa restaurant ng barko dahil kasama iyon sa package na binayaran niya. Kaya nagtungo siya kung saan man naroon ang restaurant ng malaking barko. Napatingin pa siya sa kanya. Ang mga pasahero na dadaanan niya ay gamit ang mga mapanghusgang tingin. Dumiretso siya sa restaurant at natakam kaagad siya sa pagkain na kahilera sa buffet table. Ilang klaseng side dish, ulam at mga sweets ang nandoon. May mga mamahaling prutas din at mga klaseng seafood. Nahihiya man ay kumuha na si Nanay Saling ng pinggan upang siya'y lagyan niya na ng pagkain. Naglagay siya ng kaunting parte ng pagkain. Pasahero ka? Nakakunot ang noon na tanong sa kanya ng babaeng sa tingin niya ay kaedaran niya lang din. Tumango siya at ngumiti rito. Oo. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Animoy may mali sa kanya. Ngunit hindi niya maintindihan kung anong problema nito sa kanya. Hindi tulad ni Saling ay malayo-malayo sa kanya ang pananamit ng babaeng ito. Siya naman ay hindi talaga bagay sa lugar na iyon. Kaya nga nahihiya siyang mag-angat ng tingin. May anak ako nakapangasawa ng foreigner na mayaman. Siya mismo ang nagbayad ng ticket ko para makasakay sa ganito kagarang barko. Ikaw? Nito na nakaangat pa rin ng kilay at halatang proud na proud sa sarili. Ako lang ang bumili. Ikaw lang? Magkano naman ang inutang mo para makasakay rito? Alam mo, sana di mo nalang pinangarap ang mga ganitong kagrandyosong experience. Lalo na kapag wala ka namang anak na kasing yaman ng anak ko. Hindi kasi wise na desisyon na maglustay ng pera gayong hirap na hirap ka na. Putol pa nito sa sasabihin niya pa sana. Napanganga siya at kalaunan ay napayuko na lamang. Hindi niya inaasahang ganoong mga salita maririnig niya mula rito. Kaya lang, hindi kasi siya mapagpatol kaya ipapadaan niya na lang sa tenga mga masasakit na sinabi nito. Ganun ba? Niya at ngumiti tsaka nagtungo sa seafoods. Akmang kukuha siya ng clams na sunod-sunod na naman sa kanyang babaeng yon at nagsalita. Eto, subukan mo. Sigurado akong sulit ang pera mo riyan. Mahal yan tapos ngayon mo lang matitikman yan. Ako kasi nagsawa na ako sa mga mahal ng pagkain eh. Nakakain ko na yan sa mansyon ng anak ko. Mahirap ka, kaya ngayon mo lang mararanasang kumain yan, kaya sulitin mo na. Nakangising sabi ng ginang. Napalunok naman siya at tumango na lamang. Akmang aalis na siya roon. Nawala na siya ng ganang kumuha pa ng mga seafood at saka ang balak nilang naman ay mapuna ng gutom na nararamdaman niya kanina. Babalik na kaagad siya sa silid pagkatapos doon. Kaya lang bigla na lang hinila ng babae ang braso niya. Teka, aalis ka na. Nabitawan niya ang pinggan na hawak at nahulog iyon sa sahig. Naglikha iyon ng ingay at eksena sa paligid. Pareho silang nagulat na babae. Hindi niya alam ang gagawin. Nakasira siya ng gamit sa barko at isa pa yung natapon ng mga mamahaling pagkain sa sahig. Malaking problema iyon. Oh my gosh! Nagpapapasok na pala ng pulubi ang barkong to? Akala ko ba first class ang cruise ship na to? Di sana pala sa iba na lang ako nag-book. Nakakawalang gana naman rito. Bumulong-bulong ang babae sa kabilang linya. I will call a staff to deliver your food sa room mo. Nakakawalang gana nga dito. Napuno na bulong-bulungan ng paligid. Dahil sa komosyon, iritadong nagtungo si Lucrecia sa pangyayari. May staff na nagsumbong kay Lucrecia na may nangyayari raw sa restaurant ng barko. At naabutan nga ni Lucrecia si Nanay Saling doon. May natapon na pagkain ng matanda at nagbigay iyon ng masamang impresyon sa mga pasahero roon.
Ikaw na naman? Bulyaw niya sa matanda. Napakurap si Nanay Saling sa gulat at napasinghap ng hilahin nito ni Lucrecia palayo sa mga tao. What the heck did you do, old woman? Bulyaw ulit ni Lucrecia. Hindi ko naman sinasadya. Dapat talaga hindi ka na sumakay pa sa barkong to eh. Hindi ka naman welcome rito pero pinagsisisikan mo pa rin ang sarili mo. Hindi na babagay sa ganitong lugar ang tulad mo kaya huwag mo na subukang maging social climber. Tanda. Napaiyak na lamang si Nanay Saling dahil sa mga sinabi ni Lucrecia. Hindi na makapagsalita si Nanay Saling at napayuko na lamang. Nanay Saling, ano nangyari? Kaagad na dumating si Faye at nalaman ang lahat. Maging si Faye ay pinagalitan ni Lucrecia. Ako na po ang magbabayad ng nasira. Huwag na po kayo mag-alala, Nanay Saling. Umiling si Nanay Saling. Ako nakasira. Huwag ka na mag-abala, iha. Panay pa rin ang pahid ni Nanay Saling sa luha. Awang-awa naman si Faye sa nangyari kay Nanay Saling. Kung sana, maaga ko pa kayo nadala ng pagkain katulad ng ipinapangako ko. Hindi sana ito nangyari. Kasalanan ko po ang lahat. Ani Faye habang bakas ang lungkot sa mga mata. Umiling si Nanay Saling. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Sa katunayan ay malaking pasasalamat ko sa iyo dahil parati ka na lang nandyan upang saksuluhan ako. Kung mas malaki sana ang posisyon ko sa barko, naipagtanggol ko man lang sana kayo. Patuloy niya. Ngunit sa huli ay niyakap na lamang siya ni Nanay Saling. Pareho silang walang magawa dahil sa estado ng buhay nila. At ang lahat ng iyon ay pinagdarasal na lamang nilang malampasan nila pareho. Upang makabawi sa nangyari kahapon, ay agad na nagtungo si Faye sa silid ni Nanay Saling upang sunduin doon ang matanda. Bababa ang mga tao sa susunod na bansang hinintuan ng barko. Bababa ang mga pasahero upang mag-tour sa bansang bababaan ng lahat. Maiiwan si Faye sa barko dahil wala naman silang pera para bumaba. Kaya solo nila ang buong barko. Naglibot-libot sila ni Nanay Saling sa buong barko at naligo sa pool. Masaya rin nilang pinanood ang sunset sa may pool habang nakaupo sa lounger. Ngayon lang tila, mae-enjoy pang buong araw na walang makikialam at manghuhusga sa kanila. Day off ni Faye at sa ganoong parahan, lamang na i-enjoy ni Faye ang buong day off. Sigurado po, kung nasan man ang anak niyo ngayon, tsaka kung iniisip niya rin po kayo. Nay, aniya, bumaling sa kanya si Nanay Saling at gumiti tsaka bumuntong hininga kalaunan. Ay nako, sana nga iha. At sana nga balang araw ay malaman niyang hinahanap ko siya at hindi ako sumuko kahit na isang beses. Tumango si Faye. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Darating din ang panahong yon. Nanatili sila roon hanggang sa tuluyan na naglaho ang araw sa kanluran. Gabi na silang bumalik sa silid ni Nanay Saling. Nagdala si Faye ng lutuan upang subukan na magsamgipsal sa silid si Nanay Saling. Ginawa ni Faye ang lahat upang makabawi kay Nanay Saling. Napakarami naman yata nitong pagkaing dala mo, iha. Bulalas ni Nanay Saling nang ipasok niya na ang mga lulutuin nilang mga karne. Magpapakabusog po tayo ngayon, ani ni Faye at Mimisi. Napangiti na lamang si Nanay Saling. Pagkatapos ay kaagad naman na inayos ni Nanay Saling ang tulugan upang tulungan si Faye na iset up ang lutuan sa loob. Pagkatapos ay nagsimula na silang magluto. Ngayon palang iyon nararanasan ni Nanay Saling kaya natutuwa ang matanda na minsan sa buhay niya ay nagkaroon ng ganong ganap sa buhay. Nako, napakabait mo, iha. Sana'y makatagpo ng katulad mo, anak ko. Natigilan si Faye sa narinig at pinamulahan ng mukha. Si Nanay Saling talaga, binubola pa ako, ani ni Faye at natawa. Natawa na rin si Nanay Saling. Oh, bakit? Talaga naman napakaswerte ng anak ko kung yung mga katulad mo naging asawa niya. Maliban sa mabait, masayahin at masikaso pa. Opo, sige na po. Ako na po ang mabait.
Aniya tumangutango sabay tawa. Kalaunan ay napatitig si Faye sa nilulutong karne nang may maalala. Sa totoo lang, naalala ni Faye ang kanyang lola at kay Nanay Saling. Hinanap din siya ng kanyang lola noon nang mamatay ang pareho niyang mga magulang. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola. Noong mamatay ang kanyang lola ay tila nagbagong ikot ng mundo niya. Naging malungkot at tahimik siya ng dahil doon. Ilang taon din ang dumaan bago siya nakarecover sa sakit ng pagkawala ng abuela. Hanggang sa nakapasok siya bilang janitress sa barakong to. Nagsimula siya na mag-ipon upang makapagpatuloy sa pag-aaral at hindi siya magiging janitress habang buhay. Gusto niyang tuparin ang pangarap ng lola niya para sa kanya at iyon ay makatapos sa college at makakuha ng magandang trabaho. Gusto niyang mapalapit sa matanda. Balak niyang parati itong bisitahin kapag nakakapag-day off siya. Magaan ang loob niya rito at para niya na rin itong kadugo dahil sa closeness nila. May problema ba, iha? Untag ni Nanay Saling. Agad siyang umiling. Naalala ko lang po ang lola ko. Hindi kasi namin ito nasubukan nung buhay pa siya. Bumakas ang lungkot sa mga mata ni Nanay Saling nang marinig iyan sa kanya. Pero at least naranasan ko rin tong ganito ngayon kahit hindi si Lola ang kasama ko. Bawi niya sabay ngiti. Isipin mo na lang na ako ang lola mo. Ay ni Nanay Saling at nagbitaw na rin ng ngiti. Natigilan siya tumingin kay Nanay Saling. Parang maiiyak-iyak siya nang marinig iyon. Kalaunan ay tumangu-tangu siya at ngumiti. Naalala ko minsan lang sa isang buwan namin marinasang kumain ng karne. Alam ni Lola na gustong gusto ko yung ganun lalo na sa sinabawan. Kaya minsan, sasadyain niya magbenta ng maraming pechay para lamang may pambili kami ng karne. Aniya at natawa ngunit may kalakip na luha sa mga mata. Matamang nakinig si Nanay Saling sa kwento niya. Hindi ito kailanman ang husga sa kanya. Makikita ang simpatiya sa mga mata ng matanda habang pinapakinggan ang mga sinasabi niya. Napagtanto niyang mabuting ina si Nanay Saling at napakaswerte ng anak nito. Nag-ipon ng todo-todo si Nanay Saling, hindi lamang para sa sarili nito, kundi para sa matagal nang nawalay nitong anak. Ngunit sadyang malupit ang mundo para kay Nanay Saling. Pinalilibutan ito ng mga taong mapanghusga at mapagmataas. Mabuti na lamang at kaagad niya itong nakilala. Tila sinadya ng panahon yon upang siya ang magsilbing guardian angel ng pobreng si Nanay Saling. Marami pa silang napagkwentuhan ni Nanay Saling, ngunit mas marami itong naikwento tungkol sa pagre-retiro nito sa anak nito. Tsaka kung magugustuhan ka ng anak ko, sana single pa yon. Nahiya na lamang siya ng patulan ng mga kwento ni Nanay Saling tungkol sa anak nito. Tigilan niyo na po ako, Nay. Natatawa niyang sambit sa matanda. Tumawa ito at nilagyan ng lutong karne ang pinggan niya. O sige, kain ka na. Hindi ko dapat hinahayaang pumayat ang daughter-in-law ko. Ani Nanay Saling habang patawa-tawa pa. Nay naman bulalas niya na maiiyak na sa hiya. Samantalang tuwang-tuwa naman si Nanay Saling sa panunodyo sa kanya. Hindi naman kasi iyan kasama sa usapan. Dapat talaga, hindi na nila pag-uusapan pa ang tungkol sa anak nito. Nauwi lang ito sa reto ang lahat. Natapos ang gabi na puro sala kwentuhan. Doon na rin siya nakatulog sa silid ni Nanay Saling. Maaga siyang nagising kinabukasan at naghanda na sa trabaho. Napangiti siya nang makitang mahimbing pa rin ang tulog ni Nanay Saling. Natutuwa siyang kahit papaano ay nakalimutan nito ang ginawa ni Lucrecia rito. Nakabawi na rin siya sa wakas at makakapagtrabaho na siya ngayon ng matiwasay. Ayon sa nalaman ni Faye, may handaan na namang magaganap sa bulwagan ng barko. May mayamang businessman ang magdadaos ng grandiosang birthday party sa cruise ship. Kaya lang, eksklusibo lang para sa mga imbitado at mayayamang pasahero ang party na iyon. Paniguradong hindi kasama roon ang nag-iisang taong nasa isip ni Faye sa mga oras na iyon, si Nanay Saling. Kaya nga teto siya sa kusina upang kunin ang pagkain ni Nanay Saling.
Ang dahilan niya sa chief ay isang first class passenger ang may gusto magpa-deliver na lang sa room na to at iyo'y may edad na. Kinukonsidera naman ng may mga edad sa barko na iyon. Salamat! Aniya sa nagbigay ng pagkain ni Nanay Saling. Nagmamadali siyang umalis kagad doon upang umakyat sa taas. Kaya lang natigilan si Faye nang masalubong sa daan si Lucrecia. Oh, may special treatment na pala ngayon sa cruise ship na to. Nakangising sa lubong ni Lucrecia. Lucrecia, hindi naman makapaniwalang banggit niya sa kawalan. Nagnanakaw ka ng pagkain para sa nanay mo? Kaunting-kaunti na lang iisipin ko ng peke yung ticket ng nanay mo. Modus niyo ba tong dalawa? Ako sanito kay Faye na naminilog ang mga mata sa pagkakataong to. Modus? Ano ba modus na sinasabi mo? Iritadong bulalas niya. Wow, easy ha? Baka nakakalimutan mo kung ano ko ang kapitan ng barkong to. Babae? Bulalas na naman ni Lucrecia nang mahimigan ng pagtaas ng boses ni Faye. Nagtagis ang bagang ni Faye. Hindi niya alam kung anong problema ni Lucrecia sa kanila ni Nanay Saling. Gayong wala naman silang ginagawang masama rito. Parati lang talaga ito naghahanap ng butas sa kanila upang insultuhin at galitin sila. Umayo siya ng tayo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung iniisip mo pa rin na peking ticket ni Nanay Saling, edi pa imbestigahan mo. Alam ko naman na malinis ang konsensya namin dahil wala naman talaga kaming ginagawang masama. Akmang lalampasan niya si Lucrecia, ngunit nagulat siya nang bigla niya itong pinatid kaya't natumba siya kasama ng dala niyang pagkain. Napangiwi si Faye sa sakit nang madapa siya sa sahig. Sakto namang binuksan ni Nanay Saling ang pinto at nakita ni Gina ang nangyari kay Faye. Kaya galit na binalingan ni Nanay Saling si Lucrecia. Bakit mo ginawa yan kay Faye? Ano bang kasalanan niya sa'yo para pagmaliputin mo siya ng ganyan? Galit na bulalas ni Nanay Saling kay Lucrecia na nagulat naman sa pagtaas ng boses ng matanda. What the heck, old woman? Galit ka na ngayon sa akin? Pinagtataasan mo na rin ako ng boses? Ano ba pinagmamalaki mo, ha? Namewang na hinarap ni Lucrecia si Nanay Saling. Samantalang nananatiling matapang ang aura ni Nanay Saling habang nakikipagtitigan kay Lucrecia. Kalaunan ay tinulungan ni Nanay Saling si Faye. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Nag-aalala na usisa kaagad ni Nanay Saling sa kawawang si Faye. Ayos lang po. Kaunting galos lang, wala po ito. Ani ni Faye at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Hoy, kayong dalawa. Mukhang tumatapang na kayo ngayon ah. Sagutin niyo ako. Ano bang pinagmamalaki niyo ngayon? Bulala si Lucrecia na galit pa rin. Kaya hindi na nakapagtimpi si Nanay Saling at hinarap na si Lucrecia. Talagang nagpipigti ng kompasensya niya sa babae at simula pa noong unang sampa niya sa barko ay sobrang sama na ng trato nito sa kanya. Debale ng pagsalitaan siya nito ng masama, ngunit huwag nitong kantiin si Faye na walang ibang ginawa kundi ang magmagandang loob sa kanya. Hindi namin alam, Iha, kung ano talagang problema mo sa aming mga mahihirap at ayaw na ayaw mo sa amin. Wala kami ginagawa sa'yo, pero heto ka, pinapamukha mo sa amin kung gaano kang kagalit sa amin. Ani Nanay Saling sa kalmadong boses. Tumawa ng may sarkasmo si Lucrecia. Galit? Hindi ako galit. Ang pangit niyo lang sa mata. Dinadala niyo yung putik niyo rito sa magarang barko na to. At saka, sadyang ayoko lang sa mga tulad ninyo, no? Ang babantot niyo kasi. Tugon ito sabay ngisi. Napanganga si Nanay Saling sa tinura ni Lucrecia. Hindi inakala ng dalawa na ganun pala talaga ang tingin nito sa kanilang mga mahihirap. Ganun lang nito kadaling pandirihan ang mga tulad nila na animoy wala silang mga nararamdaman. Animoy mga hayop sila na pwedeng saktan ng ganun. Wala akong oras para magalit sa inyo. Sino ba kayo para pag-aksayahan ko ng panahon? Dagdag pa ni Lucrecia sabay ngisi. Nagtagis ang bagang ni Faye. Kung ganun, wag mo na kaming pansinin. Iwasan mo kami. Huwag mo kaming tingnan. Huwag mo kaming pakialaman. Ganun lang, Lucrecia. Nagtaas ng kilay si Lucrecia. Ako pang mag-a-adjust ngayon para sa inyo, talaga ba? Kayo ang dapat na mag-adjust.
Huwag kayong pagala-gala sa paningin ko. Kahit anino nyo, huwag niyong ipakita sa akin. Baka nakakalimutan yung fiancé ako ng kapitan ng barkong to. Pwede ko kayong ipatapon sa dagat kahit kailan ko gustuhin. Baka nakakalimutan nyo lang, ha? Ilang saglit pa, bigla na lang tumunog ang radio ni Lucrecia. F2, F2, where are you? Isang baritonong boses na lalaki ang pumailan lang sa radio na dala ni Lucrecia. Napansin nila kung papaano ngumisi si Lucrecia nang marinig ang boses na nasa kabilang linyo. F2 copy. Babe, pupunta ba ako dyan? Free ka na? Malambing ang tono ni Lucrecia. Ngayon nila napagtanto na ang nasa kabilang linya ay ang kapitan ng barko. Kaagad na natigilan si Nanay Saling nang mapagtantong ito na nga ang kapitan. Sa isipan ni Nanay Saling, maaari ang kapitan na ito na ang kanyang anak. Ani mahinipo na ng kung anong puso ng ginang na marinig ang boses ng kapatid. Napansin din iyon ni Faye kung kaya't kaagad na dinaluhan ni Nanay Saling. Kaagad naman na umalis si Lucrecia matapos ang pag-uusap ng mga ito at ang fiancé. Kita sa mukha nitong kinikilig ito nang umalis. Sana, bago man lang matapos ang biyahe ito, makausap ko man lang ang kapitan ng barkong to. Gusto ko malaman kung siya nga bang anak ko. Kung imposible makausap siya, kahit makita na lang. Nanunubig ang gilid ng mata ni Nanay Saling. Kaagad na niyakap ito ni Faye. Kita sa mga mata ng matanda ang pait. Nasasaktan din si Faye na makitang nagkakaganito ang masayahing matanda. Tsaka kung pagbibigyan ka ng pagkakataon ay hindi sasayangin ng tadhana ang mga sakripisyo niyo para makita lang ang anak ninyo. Aniya upang hindi panghinaan ng loob ang ginang. Napangiti ng may pait si Nanay Saling. Pakiramdam ni Nanay Saling ay malapit lamang ang kaniyang anak ngunit kay hirap pa rin itong abutin. Hindi niya alam kung ano pa ang kulang para pagbigyan siya ng tadhana na mapagbigyan man lang ang tanging hinihiling niya. Tahimik na pinagmamasdan ni Vince ang kadiliman. Wala nang makitang isla sa pagkakataong yon dahil nasa gitna na sila ng karagatan. Kapitan si Vince ang barkong iyon ngunit sa mga oras na yon ay tila isa lamang siyang ordinaryong pasahero ng barkong pinapatakbo niya. Mga ganitong oras ang break niya. Nagpapahangin siya sa ibabaw ng barko. Nasa silid niya pa rin hanggang sa mga oras na yon si Lucrecia. They share the same pleasure and that's it. Masyadong mapilit ang babae na magpakasal na pero talagang fuck buddy lang ang una nilang napagkasunduan. Pero hindi niya rin maintindihan ng sarili kung papaano siyang napapayag ng babae. Napabuntong hininga si Vince na may maalala na naman. Naaalala niya na naman ang kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang pag-iisa at ang kagustuhan niyang mahanap ang kanyang ina. Iniwan ka ng iyong mama matapos kanyang iluwal at nalaman niyang namatay na ang ama mo ay bigla ka na lang yung binigay sa amin. Talagang pera lang ang habol niya sa iyong ama, Vince. Kaya huwag mo nang tangkaing hanapin pa ang iyong ina. Masasaktan ka lang kapag nagmula mismo sa bibig niya mga salitang hindi ka na niya kailangan. Iyon ang sinabi sa kanya ng kanyang grandma sa tuwing nagtatanong siya tungkol sa kanyang ina. Wala man lang binanggit na pangalan ng kanyang lola at wala man lang itong naikwento tungkol sa kanyang mama. Kaya nga nagsusumikap siyang sundan ng yapak ng kanyang ama. Nagsikap siyang makapag-aral at makahanap ng magandang trabaho. Kung totoo nga na pera lang ang habol ng kanyang ina, ay wala na siyang pakialam. Mag-iipon siya at magpapayaman upang hindi na umalis ang kanyang ina at magpakita ito sa kanya. Ngunit ngayon maayos na ang buhay niya at may sapat na yaman ng maipagmamalaki ay hindi pa rin dumarating ang inaasam niya. Ang makita ang mama niya. Hindi pa rin ba nito nababalitaan na mayaman na siya? At kaya niya nang ibigay ang mga gusto nito? Pakiramdam niya tuloy ay naging desperado na siya sa lagay na ito. Tipong, ayos lang sa kanya kung mukhang pera ang kanyang ina at gamitin lang siya. Ang importante ay makasama niya ito. Biglang naramdaman niya ang likod ng dumaloy sa kanyang pisngi. Napagtanto niya ang naiyak na pala siya dahil naisip niya na naman ang kanyang mama kaya ganoon. Parati na lang ganoon ang nangyayari kapag mag-isa siya na katulad ngayon. Sa harap ng mga pasahero, ay isa siyang kapita-pitagan at seryosong kapitan ng first-class cruise ship na ito. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ganito siya kapag mag-isa siya.
Isang malambot at malungkot na lalaki na desperadong mahanap ang ina. "Heto, iho." Ani ng isang boses sabay abot ng panyo sa kanya. Binalingan niya ang may-ari ng panyo. Nasinayan niya ang may edad na babaeng nakangiti habang inaabot ang puti tintong panyo. Napalunok siya at napakurap-kurap. Hindi niya inaasahang may makakakita sa kanya sa ganoong sitwasyon. "Sige na, iho, ayos lang. Malinis yan at hindi ko pa nagagamit." Kumbinsin ito sa kanya para kunin niya ang panyo na iniabot ito sa kanya. Salamat." Aniya at kinuha ang panyo upang ipamuna sa pisngi. "Ayos lang yan. Kung ano man yung bagay na nagpapabigat sa kalooban mo, lilipas din yan. Iiyak mo lang yan at gagaan din ang kalooban mo pagkatapos." Ani ng may edad na babae at ngumiti. "Ito pong panyo ninyo, ano?" Hindi niya alam kung ano itatawag niya rito. Ngumiti ito. "Tawagin mo na lang ako, Nanay Saling. Yan din ang tawag sa akin ng mabait na dalagang janitress dito at saka wag mo nang ibalik, sa'yo na lang yan. Marami pa naman akong panyong ganyan sa bahay, nagtatahi kasi ako." Napanganga siya. "Hobby niyo po?" Umiling si Nanay Saling. "Yun mismo ang hanap buhay ko. Hindi ako mayaman kaya kahit sa ganitong edad ay kailangan ko pa rin kumayod." Nakaramdam ng lungkot si Vince sa narinig ngunit namangha rin siya sa matanda dahil sa kabila ng katandaan nito ay nagagawa pa rin itong kumayod ng ganoon. Nasan po bang anak ninyo? Hindi niya man lang ba kayo sinusustentuhan?" Aniya na nakaramdam ng kaunting iritasyon para sa anak ng matanda gayong may edad na si Nanay Saling at dapat na sanang ilaan ang sarili sa pamamahinga imbes na kumayod pa. Ngunit imbes na sagutin siya ay umiti lamang si Nanay Saling. "Ayos ka na ba ngayon at nagagawa mo na magtanong, iho? Nabigo ka ba sa pag-ibig kaya ka umiiyak?" Nilakapan niyon ang marahang tawa ng ginang. Napanganga siya at natatawang umiling kalaunan. "Hindi po yun tungkol sa buhay pag-ibig." Kung gano'n ay ano pala?" Nagkibit balikat siya at napabuntong hininga. "Tungkol po ito sa taong nang iwan sa akin matapos siya akong ipanganak. Hindi ko alam ang totoong dahilan niya para basta-basta niya na lang akong iwan ng gano'n." Bumaling si Nanay Saling sa karagatan sa unahan. "Hanggat hindi mo pa naririnig ang kanyang paliwanag, ay huwag mo munang paniwalaan ang mga duda sa puso mo. Kapag nakita mo na siya, saka mo itanong sa kanya ang mga bagay na yan. Doon ka bumase. Walang ina na basta-basta na lang mag-abandona ng anak ng walang malalim na dahilan, iho." Natigilan siya sa sinabi ng matanda. Ilang saglit ay napangiti siya. "Tama ito. Tama po kayo. Gusto ko nga pong marinig mismo mula sa bibig niya ang katotohanan." Tumango ang ginang at mumaling sa kanya. "May ina nga dyan na nawala ng anak ngunit handang maghintay ng matagal at magtiis upang magkasama lamang ang anak niya. Araw-araw siya nagdarasal na sana pagbigyan na siya ng pagkakataong makasama ang matagal nang nawalay niyang anak." Napayuko si Vince at ngumiti. "Kayo po bang ina na yon?" Bumaling sa kanya ang ginang at ngumiti ito ngunit hindi ito nagsalita. "Nanay Saling, kayo mo ba iyan?" Isang boses ng babae ang papalapit na narinig nila. Nakasuot ito ng uniform nito bilang janitress. May name tag pa sa uniform nito. Faye ang pangalan nito. Mukhang ito ang janitress na tinutukoy ng ginang. Ang janitress na mabait. "Malamig po dito sa labas. Bakit po lumabas pa kayo? Baka magkasipon pa kayo niyan." Bakas ang pag-aalala sa boses ng dalaga. Natigilan lamang ito nang makita siyang kasama ni Nanay Saling. Kaagad ito nagbow. "Good evening po, sir. Sinusundo ko lang po itong si Nanay." Anito at ngumiti ng malawak. Mukhang approachable pa nga itong si Faye. Tumangulang siya rito. Ngunit narinig niya ang pinag-usapan ng dalawa ng paalis ng mga ito. "Sino yun, Nay? Pasahero rin po ba dito yun? Naku po, huwag po kayo sumama sa kahit sino, ha? Kahit pa sa mga poging katulad ng sang yun, naku baka kidnapper pala yun." "Sa tanda ko tong iha, may magkaka-interes pa bang kidnapper sa akin? Wala naman silang mahihita sa akin. Hindi naman ako mayaman. Tapos may mga komplikasyon na ako sa katawan, sira ka talagang bata ka." Narinig niya ang tawanan ng dalawa habang papalayo ang mga ito. Napangiti naman si Vince at tumingin sa ibinigay na panyo ng matanda.
Katulad ng naunang beses na nakita si Nanay Saling at ang binatang yon, ay naulit lang din iyon. Nakitang muli ni Nanay Saling ang lalaki, ngunit sa pagkakataong to, yun ay para isaoli nitong panyo niya. Nilaban na po yan at malinis, Nanay. Maaari niyo nang kunin. Ani ng binata sa kanya. Ayaw mo ba sa panyong yan, iho? Natigilan ng binata at umiling. Gusto ko po pero hindi po kasi ito akin kaya ibabalik ko. Umangu siya. Kapag sinabi kong sa'yo na ay dapat mo nang ibulsa at huwag mo nang ibalik sa akin. Kaya wala nang magawa si Vince kundi ang ibulsa na lang ang panyo. Ako nga po pala si Vince. Hindi man lang po ako nakapagpakalala sa inyo nung nagkausap tayo dito. Tumango si Nanay Saling at ngumiti. Nanatili ang mga mata ni Nanay Saling sa unahan at pinapakaramdaman ang hanging pandagat. Kayo lang po ba mag-isa sa biyaheng to? Wala po ba kayong ibang kasama? Ani ni Vince kay Nanay Saling. Ako lang, iho. Ikaw rin ba? Ay, opo. Ani niya sabay tango. Mas mabuti nga pong habang malakas pang pangangatawan ay mag-enjoy kayo. Sana nga nag-e-enjoy rin na tulad niya ang mama ko. Ngunit tsaka ko mas mag-e-enjoy yun kapag kasama ka nun. Ilang saglit pa ay dumating si Faye at mukhang off nito sa trabaho. Sinudulan naman ito si Nanay Saling at napagsabihan na naman ito ang ginang. Sa loob-loob ni Vince, nakakaramdam na siya ng kakaibang gaan sa tuwing nakakausap niya si Nanay Saling. Kakaibang komportable ang nararamdaman niya na animoy matagal na silang magkakalala sa tuwing magkaharap sila. Dahil doon ay napapadalas na ang pagtambay ni Vince sa pwesto kung saan sila parating nagpapangabot ni Nanay Saling. Ngunit isang gabi ay si Faye ang dumating doon at hindi si Nanay Saling. Ah, kayo po pala. Akala ko nandito ulit si Nanay Saling. Hilaw ang naging ngiti ni Faye. Parati kasi yun nandito tuwing ganitong oras dahil naiinitan yan sa silid niya at hindi ka agad nakakatulog. Naiinitan si Nanay Saling sa silid niya? Bakit? Saang silid ba siya namamalagi ngayon? Kunot na usisa ni Vince. Kahit nagtataka ay sinagot niya pa rin si Vince. At since mabuti naman ito kay Nanay Saling at parati naman ito nakakausap ni Nanay Saling. Yung silid namin dito na hindi masyadong pinapagamit sa mga pasahero dahil hindi pa naaayos. Yun ang kasalukuyang pinapagamit sa kanya na silid. Naalala ni Vince na failure ang mga silid na yun kung kaya't hindi pa yun pinapagamit sa mga pasahero. Bakit yun ang binigay niyo kay Nanay? Mahihimigan ng iritasyon sa boses ni Vince. Hindi lang mapigilan ng binatang mag-react ng ganon lalo pat alam niya namang napakaraming mas maayos na silid na pwedeng ipagamit kay Nanay Saling. Maging si Faye ay nagulat. Hindi naman po ako nagbigay. Janitress lang po ako. Hindi ko po hawak ang desisyon sa bagay na yan. Saka lang natauhan si Vince. Ah, yes, sorry. Naalala ka agad ni Vince si Lucrecia. Ang babae ang may hawak sa desisyon na iyon. Kung ganon, ay ang girlfriend ang nagbigay ng silid kay Nanay Saling. Bakit naman yun nagawa ng kanyang girlfriend? I will look for another room para kay Nanay Saling. Namilog ang mga mata ni Faye sa sunod niyang sinabi. Naku, talaga po. Salamat naman po kung ganun. Kaya lang po, pwede po bang hindi na natin sabihin kay Nanay Saling na kayo po ang nagbayad para mapalipat siya? Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Faye. Bakit naman? Ayaw kasi noon na may naaabala siyang iba. Baka hindi niya ho tanggapin ang tulong kapag nalaman niyang kayong dahilan. Napatangu-tangu siya. Oo, sige, walang problema. Nakita ni Vince kung gaanong kalawak ang ngiti sa labi ni Faye nang umalis ito sa harapan niya. Kahit papaano naman pala ay parang may kasama na rin si Nanay Saling sa biyahe nitong yon dahil kay Faye na janitress sila. Nagpapasalamat siya sa kabaitan ng babae at napapasaya nito ang matanda. Samantala, masaya namang ibinalita ni Faye kay Nanay Saling ang magandang balita na dala niya nang makita niya itong nasa silid na pala ito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload.
Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Lovely Radaza. Maraming salamat sa pakikinig. Bukas po ay mukhang sa bago at magandang silid na po kayo lilipat. Hindi na po kayo mahihirapan sa pagtulog at malamig na rin sa wakas ang gagamitin yung silid, Nay. Bulalas ni Faye na ikinagulat naman ni Nanay Saling. Nakakagulat ka naman, Faye. Natawa na lang ang dalaga sa reaksyon ng ginang. Siyempre, sa wakas makakatulog na rin kayo ng mas mahimbing. Napangiti si Nanay Saling. Kung ganun mabuti, kaya lang, ayos na rin naman ako sa silid na to. Wala namang problema sa akin ng Nay, mas mabuting sulitin ninyo ang binayaran ninyo. Deserve nyo ang mas magandang silid sa barkong to. Kahit naman si Faye ay pupush siya talagang magkaroon ng mas magandang silid para kay Nanay Saling. Matagal na pinag-ipunan ng matanda ang perang ibinili nito ng ticket para lang makasampa sa cruise ship na yon. Kaya kailangan na masulit ng matanda ang lahat ng sinakripisyo nito para sa ilang araw na biyahe. Malulungkot si Faye kung natapos ang biyahe na ito na hindi pa rin ito nakakaharap ang hinahanap nitong anak. Matanda na si Nanay Saling at buong buhay nito ay ang paghahanap nito sa anak nito ang natatanging dahilan nito para magsumikap ng ganon. Kapag nabigo ito sa biyaheng yun na hindi na ulit ito makakapag-ipon upang makasakay ng cruise ship, iyon na ang huling tsansa ni Nanay Saling. Ako na po magdadala nito, Nay. Voluntaryo ni Faye nang makita ang bag ni Nanay Saling na nakaredy na sa may pinto. Nagagaling lang ni Faye sa paglilinis ng kitchen at pagkatapos siya nagtungo kagad siya sa silid ni Nanay dahil alam niyang ngayon nilipat ang ginang. Tutulungan niya ito at excited din siya sa reaksyon ni Nanay sa bago nitong silid. Ako na, Iha, pagod ka. Pigil nito sa kanya. Umiling siya. Ako na po, ayos lang po. Tara na po. Napapailing na lamang si Nanay Saling na sumunod kay Faye. Si Faye pa mismo ang nagbukas ng silid at na mga si Nanay Saling nang makita ang malawak na silid na gagamitin niya simula sa araw na yon. Maganda di po ba? Nakangiti na ani ni Faye habang matama na nakatingin kay Nanay Saling. Ngumiti ang ginang at tumungo. Aba maganda. Ipapatingin ko rin sa inyong ibang parte ng kwarto, Nay. Ani ni Faye sabay hila kay Nanay sa kung saan. Pinakita ng dalawa rito ang malawak na banyo. Bathtub na makikita mong karagatan sa labas ng glass wall. Malaking CR at mga gamit na wala sa dating silid na ginamit. Pakiramdam ni Nanay Saling ay hindi bagay sa kanyang silid. Masyado itong maganda at marangya para sa tulad niya. Hindi siya sanay sa ganito. Dito naman po, Nay, sa terasa ninyo. Ani Faye, sabay hila na naman kay Nanay Saling sa terasa ng silid. Hapon at kitang-kita mula doon ang paglubog ng araw. Payapa ang karagatan at nakakabigani ang gintong kulay ng paligid dahil sa araw na papalubog sa kanluran. Sana po ma-enjoy niyo po ang buong biyahe, Nay. Huwag po kayo mag-alala sa mga taong mababang tingin sa ating mga mahihirap. Nandito po tayo para sa sarili natin at hindi para sa kanila. Wala po silang ambag sa buhay natin at kaya natin magpatuloy kahit wala sila. Ani Faye habang nakatingin sa karagatan at dinadama ang malamig na hanging pandagat. Natawa naman si Nanay at tinapik ang balikat ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Kahit masakit silang magsalita, hindi ko naman dinadamdam yon. Hindi akong tipo ng taong didibdib sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Tumango si Faye at tumiti. May lutuan ako dito, Iha. Nakita ko kanina. Dito ka kumain mamaya, ha? Gawin ulit natin yung samgyup pa no ngayon. Natigilan si Faye at bumaling kay Nanay Saling. Samgyupsal po. Tumango ang matanda. Oo, yun nga. Tsaka bala ko rin imitahan si Vince. Baka sakaling gusto niya rin. Hindi sure si Faye kung okay ba talaga itong plano ni Nanay. Pero kung iyon ang ikakasaya nito ay susuportahan niya ito. Mukhang katulad niya ay magaan din ang loob ni Nanay Saling kay Vince. Mabuti namang tao si Vince. Nagulat na lang si Faye kinagabihan nang makita nga si Vince sa silid ni Nanay Saling. Talagang inimbitahan nito ang mayamang ito. At iniinaasahan ng dalagang napapayag nga ni Nanay Saling ang lalaki. Good evening po.
Ani Faye at ngaling-ngaling umiti sa lalaki. Nilapag niya na ang mga karne sa countertop para mamaya. Tumango si Vince na nakasuot ng long sleeve at trouser. Masyadong formal ang suot nito para sa gabing yon. Dumating si Nanay Saling na may dalang sinabawan at inilapag sa mesa ng minisala ng silid. Halika na, Faye, iha. Sabay ka na kumain dito at maghahanda na rin ako ng karne, iho. Subukan mo yung bulalo na niluto ko. Masayang sabi ni Nanay Saling sa dalawa. Pakiramdam ni Nanay Saling ay nagkaroon siya ng 2 anak sa katauhan ni Faye at Vince. Samantala, natigilan si Vince nang matikman ang niluto ni Nanay Saling. Ngayon lang ulit nakakain si Vince ng ganon. Minsan na rin pinangarap ng binata na ipagluto siya ng kanyang ina ng bulalo sa tuwing uuwi siya mula sa school. Okay lang po kayo? Napabaling si Vince na nagsalita. Si Faye mukhang nagtataka sa reaksyon niya. Kaya ngumiti siya rito, tumango. Masyadong masarap kaya nagulat ako. Ani at marahang natawa. Natawa rin si Faye sa sinabi niya. Nagsimula ng samgyupsal nila. May mga side dish at may mga ready-made kimchi sila at lettuce. Masaya nag-usap-usap sila habang nilalantakan ang mga karneng dala ni Faye. Habang masaya nagkakwentuhan ay natigil si Nanay Saling sa pagkain at pinagmasdan ng dalawa. Hindi maalis ang tawa sa mga mukha ng mga ito. Puros kalokohan at kung ano-anong nakakatawang mga bagay ang sinishare ni Faye habang masaya naman silang pinakikinggan ang mga kwento nito. Nakatulog ang dalawa sa magkahiwalay na sofa. Kumuha ng kumot si Nanay Saling at kinumutan ng dalawa. Napangiti siya habang pinagmasdan ng mga ito. Salamat at sinamahan niyo ang tulad ko ha. Kahit pa paano ay masaya ako sa biyaheng ito. Sana ay balang araw magkita ulit tayo. Sana makita ko ulit kayo. Mahinang sambit ni Nanay Saling habang pinipigilan ng pagluha. Payapa na nagtungo si Nanay Saling sa kanyang silid at natulog. Nanatili ang mga ngiti sa labi ni Ginang habang bumalik sa isipan niya ang nangyaring katawaan kanina. Samantalang si Vince naman ay nagmulat ng mata matapos marinig ang sinabi ni Nanay Saling. Sa totoo lang ay ngayon lang ni Vince naramdaman ang ganitong saya. Simula nung mamatay ang lola niya at nalaman niyang iniwan siya ng kanyang ina ay parati na lang siyang mag-isa. Ngayon niya lang ulit hinayaan ang sarili niyang makisaya kasama ang ibang tao. Hinayaan niya si Nanay Saling at Faye na makasama siya ng ganoon. Napangiti si Vince bago ipinikit muli ang mga mata. Hindi na pupunta si Nanay Saling dito. Malamig na ang silid niya at may sarili pang terasa. Ani ni Faye na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Napalingon naman si Vince kay Faye at natawa. Simula noong inimbitahan sila ni Nanay Saling sa silid nito ay naging ganito na silang ka-close ni Faye. Nakakausap niya na ito kahit kailan niya gustuhin. Hindi ka na ba busy ngayon? Aniya sa dalaga, tiningnan nito mula ulo hanggang paa. Oo, kakatapos ko lang. May mayamang tulad mo na nakabasag ng pingkan sa loob. Tapos ako pang inaway kasi raw tanga ako. Siguro sisihin niya pa yung plato kasi yun naman talagang tanga. Bulalas ni Faye. Natawa naman si Vince sa kwento ng dalaga. Napapailing siya. Puro na lang talaga ito kalokohan. Ilang araw na lang matatapos na tong biyaheng to. Bababa na rin kayo ni Nanay Saling sa barkong to. Tapos ako maiiwang mag-isa rito. Andy Faye at bumakas ang lungkot sa mga mata. Gustong sabihin ni Vince na hindi siya bababa ng barkong yon dahil siya ang kapitan. Pero ayaw niya rin sirain ang pag-i-emote ng dalaga kaya hinayaan niya na lang ito sa isipin nito. Iba-iba naman kasi tayo nung pupuntahan. Pero malay natin magkita tayo ulit balang araw. Ani at binalingan si Faye na nanatili ang mga tingin sa unahan. Oo nga. Tsaka sana mahanap na ni Nanay Saling ang anak niya. Kahit hindi dito sa barko. Kahit sa ibang pagkakataon at lugar na lang. Sana bigyan siya ng pagkakataon ng tadhana. Natigilan si Vince sa sinabi ni Faye. Anak? Ani ang nakakunot ang noo. Bumaling sa kanya si Faye at napabitiw ng ngiti ngunit may kalakip na lungkot sa mga mata. Oo, ang totoo niyan, pinag-ipunan talaga ni Nanay Saling ang perang pinambili niya ng ticket. Dahil umaasa siyang makikita niyang anak niyang matagal nang nawalay sa kanya. Nung ipinanganak kasi ang bata, kinuha daw agad ng pamilya ng boyfriend niyang bata. Hindi siya makalaban dahil may kaya raw ang pamilya ng lalaki.
Kaya nga nangako si Nanay Saling sa sarili na mag-iipon siya at gagamitin ang pera para mabawi ang anak niya. Tapos nalaman niyang nasa barko raw ito. Pagkukwento ni Faye. Bigla namang kumabog ang puso ni Vince sa narinig na kwento ni Faye. Talagang gustong-gusto na ni Nanay Saling na makasama ang anak niya. Nakikita ko mabigat talaga sa loob niya ang pagkawala nito. Namatay na ang boyfriend niyang seaman tapos kinuha pa sa kanya ang anak niya na lubag sa loob niya. Kasi raw, hindi niya raw kayang palaki ng maayos ang bata dahil mahirap lang siya. Ewan ko ba kung bakit ganun ang mindset ng ibang mayayaman? Iritadong umuso si Faye matapos sabihin niyon. Hindi na nakapagsalita si Vince. Animoy parang katulad sa kanya ang nangyari kay Nanay Saling. Parang magkatugma. Sige, balik na ako sa loob, may gagawin pa ako. Ani ni Faye sabay alis. May iba pa sanang gustong itanong si Vince pero nakaalis na si Faye. Gusto niyang malaman kung ano ang pangalan ng boyfriend ni Nanay Saling at kung nabanggit ba nito ang pangalan ng bata. Vince? Bigla may nagsalita kaya napalingon si Vince sa dumating. Nakita niya si Lucrecia na may galit tingin. Malalaki ang hakbang na lumapit ito sa kanya. You're talking to that girl now, huh? Close na kayo? Bulyaw ni Lucrecia, kumunot naman ang noo niya. What's wrong, Crecia? What's wrong talaga? Hindi mo nakikita ang problema? You're talking to someone secretly while you have a girlfriend. Or let's say, fiancé. She's one of our staff, Chris. Wala kami ginagawang masama. She's a friend with Nanay Saling. What's the big deal here? Hindi ka na nga bumalik sa room natin kagabi. Tapos bigla kitang makikitang may kausap na iba? Ano kagaguhan to, Vince? Di na nagsalita si Vince. The more nasasagot siya kay Lucrecia, the more na mag-hysteria ito. Kaya ayaw niya nang magsalita pa. How close are you two now, huh? You're cheating on me, Vince. Hindi mo lang napapansin pero nag-cheat ka na. And the worst is, deny mo pa. You're being so unfair to me kasi ako, I'm honest to you. I always wanted you. Only you. Because I love you and you don't appreciate that. Kumayom ang kamao niya habang nananatiling nakatingin sa unahan. No what? She's just a janitress. Mababa pa sa mababa. She's so disgusting at sigurado akong ikakahiya mo siya. Nanay Saling? Really? What a lame excuse, Vince. You just wanted to talk to her and flirt with that whore of piece of shit. Lucrecia! Bulyaw niya kaya natigilan ng babae. Nagtitimpi lang siya pero hindi niya nakaya pang marinig niya. You're too much. Sa una pa lang ikaw nang pumilit sa akin na pasukin ang relasyong to. Bigla mo lang sinabing fiancé na kita. At pinakalala bigla sa pamilya mo. When in the first place, nag-usap na tayong gusto mo lang na maging fuck buddy kita. We share the same bed and all. Pero gusto mo nang higit pa roon. You know what, Chris? This is not love anymore. It's a damn obsession. Natigilan si Lucrecia. Ito ang unang lumapit sa kanya at sinakyan niya ang mga gusto nito dahil nalulungkot daw ito. Tapos biglang napunta siya sa ganong sitwasyon dahil pinilit siya nito sa relasyong hindi niya namang ginusto. Napansin niyang kumalma si Lucrecia at mukhang may napagtanto sa oras na yun. Akmang aalis na siya doon pero bigla nitong hinawakan ng kamay niya. No, Vince, I'm sorry, okay? Don't leave me, please. I'm wrong. Ako nagpadalos-dalos. Sorry sa mga sinabi ko ngayon. Sige na, ikaw na ang tama and I'm wrong. Just don't leave me, please. Niyakap siya ng babae kaya hindi na siya nakaalis. Ilang beses na nagmakaawa si Lucrecia at ayaw niya na mag-eksena pa ito. Ilang beses niya na rin nasabi sa sarili kung ano ba itong pinasok niya. Maganda ang gising ni Nanay Saling. Isang magara at komportableng silid ang bumungad sa kanya. Kaagad siyang makikita ang tanawin sa labas at tuwing babangon siya tatanawin niya ang terasa ng silid niya. Kaya lang, nabulabog ang katahimikan ng paligid nang biglang may kumatok sa kanyang pinto at bumungad sa kanyang iritadong tingin ni Lucrecia. Nagtagis ang bagang niya nang makita na naman ang pagmumukha nito. Anong kailangan mo?
Tapos na ba kayo sa mission niyo ng anak mo? Successful na bang pang-aakit ng anak mo sa boyfriend ko? Direktang sabi ni Lucrecia kaya't hindi na natapos si Saling ang gustong sabihin. Kumunot ang noon niya. Ano bang sinasabi mo? Hindi niya ito maintindihan. Bigla-bigla na lang itong susulpot sa harapan ng pinto niya para sumbatan siya ng ganun gayong wala naman siyang ideya sa mga pinagsasasabi nito. Nagmamaang-maangan ka pa. Siguro, kaya nandito kayo ng anak ko dito sa barko dahil may bala kayong masama. Nakita niyo ang boyfriend ko ang magandang target. Kaya siyang pinunterian niyo. Mga hampas lupa kayo. Buliyaw pa nito. Napakurap-kurap si Nanay Saling. Kalaunan ay nakabawi siya at umayos ang tayo. Sa pagkakataong to ay nakaramdam na siya ng iritasyon dito kay Lucrecia. Pwede ba, Iha? Huwag mo akong bubuliwan dyan ng kung ano-ano at ipakita sa akin yung sama ng ugali mo. Pakiklaro muna ng lahat. Hindi ko nga alam kung sino yung boyfriend na sinasabi mo. Natawa si Lucrecia bigla. Sabihin mo dyan sa hinayupak na Faye na yan na wag niya nang nilalapitan ng boyfriend ko. Tsaka tigilan niya ng pag-iilusyon niya dahil hindi maaakit sa isang nakakadiring janitress ang boyfriend ko. Mataas ang standards nun at hindi yung basta-bastang pumapatol sa mga pokpok na cheap. Sinong cheap? Ako? Cheap? Biglang dumating si Faye na may dalang pagkain ni Nanay Saling. Kita ang galit sa mga mata ni Faye. Inilapag nito ang pagkain sa side table bago humarap kay Lucrecia. Napatakip naman si Nanay Saling sa bibig dahil nakikita niya ng malaking gulo na paparating. Ang problema ay hindi niya alam kung papaano itong patitigilin gayong parehong mukhang palaban ng dalawa. Oh, dumating na palang mga agaw na to. Namewang pa si Lucrecia. Kumunot ang noon ni Faye. Ano bang nakain mo at kung ano-ano mga pinagsasasabi mo dyan? At saka seryoso? Tatawagin mo ako mga agaw na hindi ko malang alam yung tinutukoy mo dyan? I saw you. Kinakausap mo ng palihim mong boyfriend ko. I saw you with my own eyes. Kung paano kayo magkitian? Napanganga si Faye. Bumaling siya kay Nanay Saling na may pagtatanong sa mga mata. Maging si Nanay Saling ay nagkibit balikat dahil maging ito ay hindi alam kung sinong tinutukoy ni Lucrecia. You whore, cheap and... Hindi na natapos ni Lucrecia ang sasabihin dahil hinila siya ni Faye palabas ng silid ni Nanay Saling. Kumain ka na, delikado na yung saltik mo. Kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig mo. Ani ni Faye bago pinagsarahan ng pinto ang babae. Naiwan si Lucrecia sa labas na tulala. Samantala, abala naman si Vince sa pagtingin-tingin sa mga listahan ng mga nasa barko ngayon. Naalala niya ang sinabi ni Faye na nasa barkong ito ang anak ni Nanay Saling na matagal na nitong hinahanap. Wala siyang sapat na impormasyon para mahanap kaagad ang mismong tao. Ngunit, pwede niya rin naman nakunin ang lahat ng profile ng mga tao roon. Si Nanay Saling na lang bahalang kumilala sa taong yon. Pipiliin niya yung may history ng broken family. At sa dinami-dami pa naman nandoon, ay ilan lang ang tao nasa edad 20 to 30 na may broken family. Usually sa mga pasahero nila ay mga business owners, politicians, anak ng mga sikat na personalidad. Dude, why are you doing this? Bakit ba masyado mo naman yatang pinagkakaabalahan yung issue ni Nanay Saling? Natatawang untag ni Bruce, ang kaibigan niya naging isa rin sa apprentice niya noon. Binalingan niya ito saglit at ibinalik din ang mga mata sa ginagawa. I just wanna help, dude. Natawa ito. Bawal kang kumalap ng info tungkol sa mga passengers natin. You're breaking the rules. Nakakapanibago ka. Look, dude. Matagal niya nang hinahanap ang anak niya nawalay sa kanya. Ganon din ako. Kaya nakikita akong sarili ko kay Nanay Saling dahil matagal ko na rin hinihintay ang mama ko. May chance na sana siya makita ang anak niya pero kulang siya sa resources para maging posible yon. Until I came, and I can make it possible. So why not? I can make her dreams come true. Makikita niya ng anak niya. Mahabang paliwanag niya sa kaibigan. Hindi naman ito makarelate palibhasa kasi ay maayos ang pamilya nito at hindi ito bunga ng broken family. Hindi nito naranasang malayo sa mga minamahal ng sobrang tagal na pabuntong hininga siya. Really? O baka naman naiisip mong baka siya palang hinahanap mong ina? Na baka ikaw ang anak niya and all this time,
Wala kayong kaalam-alam na baka ikaw palang matagal niya nang hinahanap. At para lang kayong nagtatagu-taguan na dalawa. Natigilan siya sa sinabi ni Bruce. Natulala siya. Hindi niya rin alam kung bakit. Magaan ang pakiramdam niya kay Nanay Saling. Aaminin niyang sobrang saya ng nararamdaman niya nung matikman niya ang unang beses na niluto nitong bulalo. Gusto niyang nakakausap ito na animoy matagal na silang magkakalala. Ngunit ngayon lang ulit sila nagkita. Parang may nag-uudyok sa kanyang tulungan at lapitan si Nanay Saling. Agad naman siya napapailing. What are you talking about, dude? Isipin mo na lang na charity to. She's my friend and I wanna help her. Umismid si Bruce. Sige, sabi mo eh. Kaya lang panay ang sulyap ni Bruce sa kanya na animoy tinutudyo siya. Kaya iritadong binalingan niya ito gamit ng iritado niyang tingin. What? Nagtaas ito ng kamay. Wala, guilty ka lang masyado. Guilty? What for? Para nga lang sa kaibigan to at hindi ko naisip na baka akong anak niya at ako ang matagal niya nang hinahanap. Natawa na si Bruce. Okay, fine. Kumuyom ang kamao niya na mapansin na naman ang mga naluludyong sulyap ni Bruce. Pero sinikap niyang pagtuunan ng pansin ang mga papel sa harapan niya at maging iyon na lang ang pagkaabalahan kesa naman pansinin pa ang mga pang-aalas ka ng kaibigan. Napalunok siya. Pero papaano kung tama nga si Bruce? Papaano kung posible nga na siya ay matagal nang hinahanap ni Nanay Saling? Paano kung all this time, ang ina na matagal niya nang hinahanap ay parating niya na pala nakakasama? Nasa paligid lang pala at naghihintay lang pala sa kanya. Napailing siya. Hindi na dapat siya nagpadala sa mga kalokohan ni Bruce. Ilang saglit na lamang at matatapos na ang biyaheng yon. Ilang saglit na lang at hindi na makikita ni Faye si Nanay Saling. Uuwi na ito sa kung saan man ito nanggaling at magkakahiwalay na sila. Bakit ang aga niyo naman po yata magtupi ng mga damit? Nanginginig ang boses ni Faye na makitang inaayos na ni Nanay Saling ang mga damit sa bag na ito. Ay mga tuyo ko itong damit na tinatabi ko, iha. Paunti-unti kasi ako naglalaba. Ngunit naghahanda na rin ako para hindi ako maabala kapag dadaaw na ang barko sa pantalan. Nagbitiw ng magaang ngiti si Nanay Saling. Tutulungan ko naman po kayo mag-ayos eh. Hay nako iha. Parati ka na lang naaabala ng dahil sa akin. Pasahero ako at tauhan ka ng barkong to. May kanya-kanya tayong obligasyon. Pagod ka na at kaya ko naman itong lahat. Malaking pasasalamat ko sa mga ginawa mo para sa akin. Pinataw ni Nanay Saling ang kamay sa ulo ni Faye at nagbitaw ng magaang ngiti. Dahil doon ay hindi na napigilan ni Faye ang mga luha. Mamimiss ko kayo, Nay. Wala na ako makakausap dito. Malungkot na naman ako dahil aalis kayo. Tapos eto kayo parang excited pa kayong bumaba. Bulalas ni Faye na naiiyak pa rin. Nahampas siya ni Nanay Saling sa balikat at napaaray siya sa sakit. Sira ka talagang bata ka. Naghahanda lang ako pero hindi ibig sabihin nun excited na akong bumaba. Abay malaki rin ang binayad ko sa ticket para lang sa ilang araw ko sa barkong to. Kaya kailangan kong sulitin. Ani ni Nanay Saling na natawa pa. Nang hindi pa rin matahan si Faye ay niyakap na ito ni Nanay Saling. Ay nako, ano bang gagawin ko sa iyong bata ka? Kung makaiyak ka naman dyan para naman akong mamatay dito. Uuwi lang naman ako sa amin at saka pwede ka naman magpunta ron at dalawin mo ko. Magkikita pa rin naman tayo. Tinapik-tapik naman ni Nanay Saling ang balikat ng humahagulhol na dalaga. Hindi nyo naman sinabi sa akin ang address nyo eh. Gumawa na naman si Faye. Di isusulat ko mamaya, pambihira ka. Tumahan ka na, daig mo pang inagawan ng candy dyan eh. Day off ni Faye, kaya buong magapan lang nanatili siya sa silid ni Nanay Saling. Kung ano-ano nang tinanong niya kay Nanay Saling at kinukulit itong magluto ng bulalo. Nauto niya na naman si Nanay Saling at nagluto nga ito ng bulalo. Sinagad niya na rin ang moments niya kasama si Nanay Saling at doon na rin natulog. Ilang saglit na lang bababa ng mga pasahero ng barko at kasama si Nanay Saling doon. Hindi nakita ni Nanay Saling ang anak nito at nalungkot siya para rito.
Hindi nangyaring inaasahan ni Nanay Saling. Tiyak niyang malungkot itong uuwi sa lugar na to. Kinagabihan ay nagtungo si Nanay Saling sa labas. Nakita ni Saling si Vince. Nandoon na naman ito at nakatanaw sa mga alon sa unahan. Mag-isa ka na naman. Umayos ang tayo si Vince at napasulyap sa likuran ni Saling. Saka napagtanto ni Nanay Saling kung sino ang inaasahan ni Vince na kasama niya. Day off ni Faye. Nasa silid ko siya natutulog ngayon. Mukhang ayaw na lumabas doon. Aniya sa binata at natawa. Tumango-tungo si Vince at lumiti. Dadaong ng barko. Malapit na tayo sa pantalan. Masaya akong ligtas tayo nakabalik. Patuloy ni Nanay Saling. Tumango si Vince. Opo, ingat po kayo sa pag-uwi niya sa inyo. Sana po'y magkita pa tayo. Bukas parati ang bahay ko para sa inyong dalawa ni Faye. Dalawin niyo ako minsan doon at ipagluluto ko kayo. Umiti naman si Nanay Saling. Sure po, Nanay Saling. Ilang saglit din silang nagkausap ni Vince. Nalulungkot din si Vince na iyon na ang huling araw ni Nanay Saling sa barkong iyon. Gusto niya rin sana itong makasama na matagal-tagal, ngunit kailangan na itong umuwi. May mga papel akong gustong ipakita sa inyo, Nay. Ani ni Vince at inilabas ang isang envelope. Ano to, iho? Ngumiti naman si Vince. Iyan po ang mga pasaherong nasa edad 20 at 30. Lahat ng mga nandyan ay ampon o di kaya may broken family. Pwede niyo pong i-check baka sakaling makatulong ho sa paghahanap ninyo sa inyong anak. Dahil sabi ninyo nasa barkong ito ang anak niyo kaya kayo sumakay rito. Napanganga si Nanay Saling. Gusto niya sana sabihin ang kapitan ng barkong ito ang gusto niya makaharap. Ngunit ayaw niya nang humiling pa sa binata. Nagpapasalamat na lamang siya at nag-abala pa itong kumalat na impormasyon upang matulungan siya. Salamat, iho. Malaking bagay itong ginawa mo. Tumango si Vince. Sana po'y makita ninyo ang anak ninyo. Kalaunan ay natigilan si Nanay Saling nang mapagtanto kung paano nito nalaman ang paghahanap niya sa kanyang anak. Papaano mo nga pala? Nagkausap po kami ni Faye at napag-usapan po namin ang tungkol doon. Nalaman ko po sa kanya paghahanap niyo sa anak ninyo. Ani ni Vince. Tumangutango si Nanay Saling. Ganun pala? Nang magpaalam na si Nanay Saling ay inihatid na lamang ito ni Vince ang tingin hanggang sa naglaho na ito sa unahan. Ngunit may napansin siyang kung ano sa sahig. Sa pwesto kung saan nakatayo kanina si Nanay Saling. Isang litrato. Kaagad niyang nilapitan at kinuha bago paliparin ng malakas na hanging pandagat. May pangalan ni Nanay Saling sa likuran ng larawan. At nang tiningnan niya ang larawan ay para siyang na-estatwa sa kinatatayuan. Si Nanay Saling, may bitbit na bata. Natitiyak niya ang bata ang tinutukoy ni Nanay Saling na anak nito. Ngunit ang bata nandoon ay kamukha niya. May larawan siya sa mga album ng bahay nila. Mga larawan niya noong 1-month-old pa lamang siya hanggang sa paglaki. Parang nagwala ang puso niya sa pagkakataong yon. Dude, kailangan ka na sa taas. Dadaong na ang barko maya-maya. Ani ni Bruce na kararating lamang. Gusto mo sundan ni Vince sa Nanay Saling ay hindi niya agad magawa. Kailangan niya na munang unahin ang trabaho niya. Simula sa mga oras na yon ay wala na siya sa sarili. Parating niya nang naiisip ang hawak niyang larawan. Katabi ni Nanay Saling ang luma niyang bag. Habang nakaupo siya sa upuan sa lobby ng barko. Abalang iba sa pakikipag-usap sa mga taong naging kaibigan ng iilan doon. Hindi pa dadaong agad ang barko ngunit nakahanda na si Nanay Saling. Ayaw niya nang magtagal pa sa silid na iyon. Uuwi na rin siya sa barong-barong niyang bahay at natatakot siyang baka mamiss niya ang magarang silid gayong hindi naman siya nababagay roon. Mahirap siya at isang kahig isang tuka ang pamumuhay niya. Tsaka hanggang sa mga oras na yon ay tulog pa si Faye sa silid. Ayaw niya nang makita itong umiiyak. Baka mas malungkot lang siya. Nabigo siya sa kanyang biyahe. Hindi niya nakita ang anak niya. Kahit man lang masilayan kahit kaunti. Kahit mag-ipon siya ulit ay hindi niya na ma-afford ang ticket sa barkong to. Uuwi siya at aasa na naman siya sa milagro na baka pagbigyan siya ng panahon at biglang sumulpot sa pintuan niya ang kanyang anak. Kahit imposible. Napahawak si Nanay Saling sa tiyan nang bigla iyong kumulo. Napatingin siya sa restaurant. Kung maaari ay ayaw niya nang kumain pa doon. Para na siyang nagkatrauma sa huling nangyari sa kanya roon. Pero kailangan niyang mahanapan ng paraan ng kumakalam na sikmura.
Katulad ng dati, kompleto ang mga pagkain nandoon. Nakakatakam ang mga pagkain pero natatakot siyang kumuha. Kaya imbes na pagkain ay baso ang dinampot niya upang magtungo sa dispenser at kumuha na lang ng maligamgam na tubig. At mahahagilip na siya ng maupuan ng may mabunggo siya. Sakto namang tumapon ang laman ng baso sa damit ng kung sino mang nabangga niya. Diyos ko, pasensya ka na. Bulalas niya na may takot sa mga mata. Seriously? Bulalas ang nabangga ni Nanay Saling. Doon niya napagtantong si Lucrecia pala talaga itong nabangga niya. Mas lalo siyang nabahala. Simula sa pagpasok mo hanggang sa pagbaba, kabusitan pa rin ang binibigay mo sa akin, ha? Alam mo bang abot langit ng pagtitimpi ko sa inyong dalawa ng anak mong malandi? Matapos yung nilandi ang boyfriend ko, tapos heto ka na naman? Kahit saan na lang ba? Nanggagalaiting baliw ni Lucrecia. Napanganga si Nanay Saling. Hindi na alam kung ano ang sasabihin. Binalik na naman ito ang bagay na yon, gayong hindi niya naman alam kung sinong boyfriend nito sinasabi nitong nilandi ni Faye. Hala, seryoso? Diba, siya yung mahirap na pumasok dito sa cruise ship? Totoo ba? Ang kapal naman pala ng muka. Itong mga pulubing to talaga no? Hindi na kasi dapat pinapapasok ang mga ganyan. Baka kung ano pang gawin ng mga yan dito. Alam mo ba, nung malaman ko may mahirap na pinapasok ang cruise ship na to, agad kong sinafety ang mga mamahalin kong things. Malay mo, diba? Magnanakaw pala. Kung ano-ano pa ang narinig niyang bulungan sa paligid at lahat ng iyon ay hindi maganda. Parang maiiyak si Nanay Saling na nakatayo sa harapan ng mga mayayamang ito. Ngayon, ano feeling na mapapahiya, ha? Ngayong alam na ng lahat ang baho ninyong mag-iina. Ano na? Anong pakiramdam? Dagdag pa ni Lucrecia. Hindi na napigilan ni Nanay Saling ang maiyak. Pinangako niya sa sariling hindi siya magpapadala sa mga pangiinsulto ang natatanggap niya. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi niya na mapigilan ang sakit na nararamdaman. Anong klaseng drama po yan? Ngayon po talaga kayo iiyak? Ngayong nalaman na ng lahat kung ano kayo? Bakit hindi na lang kayo parehong umuwi kung saan kagubatan man kayong galing na dalawa? Umuwi na kayo ron mga unggoy. Patuloy pa ni Lucrecia sa kabila ng pag-iyak ni Nanay Saling. Kumuha ng tubig sa dispenser si Lucrecia at ang malala pa ay mainit na tubig ang kinuha niya at nilagay sa baso. Bumalik siya kay Nanay Saling at bigla na lang yung binuhos sa Nanay Saling. Nabuhusan ang kamay ng ginang. Napadaing si Nanay Saling sa sakit. Ngayon, anong pakiramdam? Masakit ba, ha? Sige na, mabwisit ka na. Total yan din naman ang pinaranas niyo sa akin, di ba? Kulang pa nga yan sa lahat ng ginawa niyo mag-ina sa akin. Nakayuko si Nanay Saling at inindang hapdi ng kamay na napaso. Samantalang kung ano-ano pa rin ang sinasabi ni Lucrecia at marami silang nagulat sa ginawa ni Lucrecia. Tila wala ngang gustong umawat. Hanggang sa nahawi ang kumpulan ng mga tao at nanlaki ang mga mata ni Lucrecia nang matanaw ang lalaking dumating. Nakasuot ng uniforme ng isang kapitan. Matikas ang pangangatawan at may otoridad sa mga matang naglalakad palapit. Ano nangyayari dito? Dumagundong ang boses ito. Ang pamilyar na boses na iyon ay umabot sa pandinig ni Nanay Saling. Ang kapitan? Oo, ang kapitan. Napuno ng bulungan ang paligid sa pagdating ng kapitan. Umabot sa kapitan ng tungkol sa kaguluhan sa restaurant. Babe, oh my gosh, mabuti na lang dumating ka na. Kung hindi mo ako pinuntahan dito, naku baka hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na kinaya mga pagmamaliit niya sa akin, kaya pinatulan ko na. I'm just protecting myself. Sumbong kaagad ni Lucrecia at kaagad na tumakbo, palapit sa kapitan. Ngunit imbes na pansinin ni Lucrecia ay nilampasan nito ng kapitan at dumiretso sa nakaupo pa rin sa sahig na si Nanay Saling. Nay, ayos na ho ba kayo? Nang tumingala si Nanay Saling, ay sumalubong sa kanya ang itsura ng pamilya nito. Isang tao, hindi niya aasahang makikita niya roon na nakasuot ng ganoong uniforme. Bakit ito nakasunod ng ganoong uniforme?
Pakiramdam ni Nanay Saling ay namamalikmata lamang siya. Parang hindi siya makapaniwala. Ang taong pinapangarap niya makaharap sa wakas ay nandito na sa harapan niya. Mabilis na bumuhos ang luha sa mga mata ni Nanay Saling. Parang pinipilipit ang kanyang puso sa natuklasan. Ang taong parating niya nakakausap ay ang taong matagal siyang gustong makaharap. Ali po, tumayo po kayo, Nay. Ayos lang ba kayo? Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Vince habang inaalalayan si Nanay Saling. Umiyak na ang ginang at hindi niya na alam ang gagawin. Nagtagis ang bagang ni Vince ang makitang pamumula ng kamay ni Nanay Saling. Anong nangyari sa kamay ninyo at bakit ito namumula? Babe, what the? Ako ang girlfriend mo kaya bakit siya pang inuna mo? Look I'm hurt too. Nasasaktan ang feelings ko rito. I'm a human too. What did you do? Putol ni Vince sa mga kadramahan ni Lucrecia. Natigalgal si Lucrecia. Hindi ka agad nakapagsalita nang salubungin ng galit sa mga mata ni Vince. It's her fault naman Gumaganti lang ako. Pinahiya niya ako sa lahat ng taong nandito. Depensa ni Lucrecia. Pinahiya? Tapos sinaktan mo siya? Kilala kita, Chris. Sabihin mo na ang totoo. Bigla na lang umiyak si Lucrecia. I can't believe you. Mas pinapaboran mo siya? Bakit? Mas matimbang na ba siya kaysa sa akin? Ako ang girlfriend mo. Nagtagis ang bagang ni Vince. Oo, mas matimbang siya. Dahil siya ang mama ko. Tigilan si Lucrecia sa narinig. Maging si Nanay Saling ay naestatwa sa kinatatayuan nang marinig ang sinabi ni Vince. What did you say? Hindi na pinatapos si Vince sa pagsasalita si Lucrecia at mumaling si Vince sa lahat ng taong nandoon. Ladies and gentlemen, I want to know the truth. Please, sabihin niyo sa akin mamaya mga nakita niyo rito at sa ginawa nitong si Lucrecia sa aking ina. Napasingap ang lahat dahil sa narinig. Hindi inasahan ng lahat ang narinig mula sa kapitan ng barko. Isang mahirap at gusgusin kumanamit ng babae ay ang ina pala ng kapitan ng barkong yon. Kaagad na nagnakaw ng picture ang ibang mga guest sa senaryo upang ipost sa social media. Kaagad na kumalat ang balitang yon na parang ligaw na apoy. Magtungo po tayo sa klinik, Nanay Saling. Ipapagamot po natin yung sugat ninyo. Ani ni Vince at inilalayan si Nanay Saling paalis doon. Habang patungo sila sa klinik ay hindi maalis ang paningin ni Nanay Saling kay Vince. Hindi makapaniwala ang ginang na nasa harapan ng pinakamamahal niyang anak. Nanatili si Vince sa tabi ng Nanay Saling hanggang sa matapos ang paggagamot. Pasensya na po. Babalik ako maya-maya kapag nakadaong ng barko. Sa ngayon magpahinga po muna kayo. Paalam ni Vince kay Nanay Saling. Gusto sana makausap pa ni Saling ang anak ngunit naiintindihan niyang may trabaho pa itong dapat itong unahin sa ngayon. Nagawa niya nang maghintay ng ilang taon dito. Ano ba naman yung ilang sandali lang itong mawawala? Nangako itong babalik kaya aasa siya. Nang makabalik na nga si Vince ay kasama na nito si Faye. Agad na yumakap si Faye kay Nanay Saling at ilang saglit pa bago si Vince naman ang lumapit. Gusto ko lang pong ibalik ito. Ani ni Vince sabay abot sa picture na hawak. Namilog ang mga mata ni Saling na makuha muli rito ang larawan. Ang larawan niya at ang sanggol pa lamang na kanyang anak. Napulot ko po ito na huling nakita tayo. Iyang picture ng sanggol. Kamukha ko po. Kaya gusto ko pong malaman ang pangalan ng ama ng batang yan. Gusto ko lang pong maniguro. Dahil sa mga oras na to, ay iniisip ko na pong ikaw nga po ang totoo kong ina. Nanay Saling. Hindi na napigilan pa ni Vince ang mapaiyak. Natulala si Nanay Saling habang pinagmamasdan ang lumuluhang binata. Ilang taon din po ako naghintay sa mama ko. Tuwing kaarawan ko, umaasa akong susulpot siya upang batiin ako. Parati ko siyang napapaniginipan na pinagluluto ako at inaasikaso. Umaasa po ako sana magkita ako na siya agad. Pagpapatuloy pa ni Vince. Nagbitiw ng mapait na ngiti si Nanay Saling. Ramdam ng ginang ang paghihirap ng puso ni Vince. Ramdam niya iyon sa bawat salitang binibigkas nito. Matagal ito nang ulila sa inaasahan nitong ina. Ang pangalan ng ama ng bata na nasa litrato ay Wilberto Salvacion. Napalod si Vince nang marinig ang pangalang yon. Iyon ang pangalan ng kanyang ama. Tama nga siya. Si Nanay Saling nga,
ang kanyang ina. Abot langit ang ligaya na nararamdaman ni Vince nang malaman ng totoo. Nasa harapan niya na sa wakas ang kanyang ina. Ang ina niyang matagal niya nang hinahangad na makita. Ang taong matagal niya nang hinihintay at inaasahang makasama. Tumayo si Nanay Saling sa kama ng klinik at kaagad na niyakap ang binata. Humagulhol si Vince sa dibdib ng ina. Sobrang saya ni Vince nang maramdaman ng init ng yakap ng ina niya. Ang init ng yakap nito ay nagpapatunay na hindi siya nananaginip at totoong yakap-yakap siya nito. Pasensya na kung matagal akong hindi nagpapakita sa'yo. Pasensya na kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para ipaglaban ka't bawiin. Parati kong pinagdarasal ang kalusugan mo, anak. Walang araw na hindi kita inisip at ang kalagayan mo. Humagulhol na si Nanay Saling habang yakap-yakap ang anak. Hindi naman napigilan ni Faye ang luha habang pinapanood ang mag-ina. Masayang dalaga na sa wakas ay natupad na rin ang pinapangarap ng dalawa. Kahit papaano ay hindi nasayang ang ilang taong pagsisikap ni Nanay Saling upang makasampa sa barko at paghahanap nito sa anak nito. Nagpapasalamat si Faye sa tadhana na dininig ang panalangin niya na sana pagbigyan ng hiling ni Nanay Saling na mahanap ang anak nito. Isa ka ng kapitan katulad ng iyong ama. Naging maayos ka ang buhay mo sa piling ng lola mo. Tama ang lola mo. Mabibigyan ka na niya ng mas magandang buhay. Dahil kung sa akin ka napunta, hindi ko alam kung kaya ko bang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ani ni Nanay Saling at hinawakan ng pisngi ng anak. Umiling naman si Vince. Kahit maghirap tayo, Mama. Magsisikap ako para maiahon ka sa hirap. Ang importante magkasama na tayo. Kahit ibalik man ang nakaraan, mas pipiliin ko pa rin na makasama ka. Samantala, hindi na makagalaw si Lucrecia sa labas ng klinik. Hindi siya makapaniwala na ang babae na kanyang minamaliit ay ang totoo palang ina ng lalaking kinababaliwan niya. Nakagat niya ang kuko sa tensyon. Paano na to? Naiiyak na sambit ni Lucrecia sa sarili. Tsak niyang malalagot ngayon kay Vince. Na-check na si Nanay Saling. Maayos ang sugat nito. Napatingnan nito ng psychiatrist dahil sa nakuha nitong trauma sa ginawa ni Lucrecia. Sa ngayon ay nagpapahinga na muna ang ginang sa dati nitong silid na ginagamit. Ilang saglit pa ay may kumatok na nakangiti na si Faye na bumungad kay Nanay Saling. Morning po, ani ni Faye. Ikaw pala, pasok ka. Masayang anyaya naman ni Nanay Saling sa dalaga. Balita ko hindi pa raw po kayo makakababa ngayon. Sa susunod na raw po na darating ang kapalitan ni Kapitan Vince. Kaya ibig sabihin nun, ilang araw ka pa namin makakasama sa biyahe, Nanay Saling. Masayang sambit ni Faye at sabay upo sa kama ng silid. Ay, hindi naman ang nalaman ko, Iha. Halika, kumain ka kasama ko, nagluto ako rito. Kaagad naman na pumayag si Faye at gustong-gusto rin ng dalaga ang mga luto ni Nanay Saling. Magbalita ka naman ang hindi ko pa alam, Iha. Kunwari ka lang yata para tumambay na naman dito sa silid ko eh. Pagbibiro pa ni Nanay Saling. Shh, quiet ka lang po. Siyempre, tapos na ako sa trabaho ko bago ako malis, ano? Ayoko lang na nakakasalubong ko sa labas yung Lucrecia na yun. Akala mo kung sino. Napabuntong hininga si Saling nang marinig na naman ang pangalan ni Lucrecia. Malalang ginawa nito sa kanya sa restaurant. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin iyan makalimutan. Kaya lang hindi niya masisi si Lucrecia. Mukhang patay na patay ito sa anak niya. Pinagdarasal niya na lang sa ngayon na sana ayos ang si Vince. May kasintahan na palang anak ko, sayang naman. Ani ni Nanay Saling at napapailing. Nag-angat naman ang tingin si Faye at sinamaan ang tingin si Nanay Saling. Ayan na naman kayo. Bulalas ang dalaga. Humagalpak ng tawa si Nanay Saling. Tuwang-tuwa talaga ang ginang sa tuwing naiinis si Faye. Walang araw na hindi nirereto ni Nanay Saling kay Faye ang anak. Samantalang mga busangot lang ang mga sagot ni Faye sa mga panunodyo ni Nanay Saling. Samantala, umiiyak naman na pumasok si Lucrecia sa silid ni Vince. Pagkatapos namang ito sa klinik ay kaagad na pinuntahan ni Lucrecia ang kasintahan. Sa tingin niya ay kailangan niyang ipaliwanag dito ang lahat. Kailangan niyang depensahan ang kanyang sarili. Hindi siya papayag na hayaan lang na magalit sa kanya si Vince. Babe, talk to me please, ani Lucrecia. Wala na tayong dapat pag-usapan, Chris. Ani ni Vince sa malamig na tono.
Let me explain. Hindi ko sinasadya ang lahat. Nadala lang ako sa emotions ko. Please forgive me. Hindi na yun mauulit, babe. Please. Panay ang sunod ni Lucrecia sa binata habang naghahalongkat ito ng damit sa closet. Stop, Chris! Sabi ni Vince sa babae. No, Vince! Pumadyak si Lucrecia. Alam kong mahal mo ako. Alam kong ginagawa mo lang to dahil galit ka. I understand. And I'm sure that after this fight, we'll be okay again, right? You can forgive me, Vince. Hindi mo ako matitiis. Sumilay ang sarkastikong ngisi sa labi ni Vince nang balingan si Lucrecia. Nagulat si Lucrecia sa emosyong nakikita sa mga mata ng banata. You're too full of yourself, Chris. Akala mo ba lahat ng bagay sa paligid mo ay kaya mong pasunurin? Hindi po lahat ng tao ay luluhod sa'yo. Natulala si Lucrecia sa narinig ito. Vince, maiiyak na si Lucrecia sa pagkakataon to. Nagkakamali ka ng taong binangga. Sinaktan mo ang importanteng tao sa buhay ko. Physically and mentally. Tapos mong gawin yun, ibig na mag-sorry ka ng maayos, parang iniisip mo pang palalampasin ko ang lahat ng ginawa mo. You're not sorry because you're sorry. You're just using that word to win me back. Dahil ayaw mo lang naiwan kita. Pero ang totoo, hindi ka talaga nagsisisi, Chris. Hindi na nakagalaw si Lucrecia at animoy na estatwa na sa kinatatayuan. The humiliation you give to my mom is too much. I can't forgive you for that. And I'm tired of this. Let's end this, Chris. Hindi pa rin nakagalaw si Lucrecia kahit anong hinawakan siya ni Vince palabas ng silid. Hanggang sa huli na mapagtanto niyang nasa labas na siya ng pinto ng silid ni Vince. Nakatulala siya roon at patuloy pa rin na bumubuhos ang luha sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa siyang itaboy ni Vince. Talagang pinalabas siya nito sa silid nito at animoy wala na siyang silbi para dito. Sa puso ni Lucrecia, binigay niya naman ang lahat kay Vince. Yung buhay niya, pagkababae niya, pagmamahal niya at lahat-lahat sa kanya. Tapos sa huli, ito lang palang magiging kapalit ng lahat. Kahit sa mga oras na yon ay hindi niya matanggap, sa sarili niya nagtatapos na nga doon ang lahat. No, Vince, this is not the end. Open this door. Let me in. Please, let's talk. Huwag mong itapan ang lahat ng gano'n-ganon lang. How dare you to decide for me? Nagwawala na si Lucrecia sa labas ng pinto. Napapatingin na sa babae ang ibang mga guests sa labas. Nababaliw na ba siya? Sino ba yan? Disturbo siya sa totoo lang. Can we call some staff to fix this? Nagbulungan ng mga taong napapadaan at nakikita si Lucrecia na nagwawala sa labas ng pinto ni Vince. Vince, please talk to me. I love you. Let's talk. Huwag mong tapusin ito dito. Hindi ako makakapayag. Humahagulhol na si Lucrecia at dumuos doon sa pinto hanggang sa napasalampak na sa sahig. Ilang saglit pa ay dumating ng ibang staff para awatin si Lucrecia, ngunit nagwawala pa rin ito to the point na kailangan na nitong turukan ng pampakalma dahil hindi nakikinig ang babae na parang nababaliw na. Kahit noong nagising si Lucrecia ay si Vince pa rin ang hinahanap nito. Parati itong umiiyak at ayaw nang kumain. Nagdesisyon na ang lahat na pauwi na si Lucrecia dahil natatakot ng lahat. Baka kung ano pang gawin nito sa sarili. In the end, dumating din ang pagkakataon na pagod na ang lahat sa kanya at ngayon, tinataboy na siya. Charan! Bulalas ni Faye sabay angat sa ilang kilong kanin ng baka at baboy. Umpisahan na ha! Nakaredy na ang lahat para sa gagawin nilang samgipsal. Natatawang nandun na rin si Nanay Saling at Vince. Siya nga pala, happy birthday sa'yo. Tinuro ni Faye si Vince sa gilid. Tama, birthday ngayon ni Vince. Kaya hindi pa pwedeng bumaba si Nanay Saling ng barko ay dahil dito. Dahil birthday pa ni Vince at kailangan niya pang presensya ni Nanay Saling dito para sa kaarawan ng binata. Dahil dyan, sagot mo ang beer. Ani ni Faye sa dulo. Kumunat naman ang noon ni Vince. Akala ko akong ililibre mo. Aba, ibang paniniwala ko sa paniniwala mo. Tsaka beer lang naman. Hindi ka naman mamubulubi roon. Ngumuso si Faye. Natawa naman si Nanay Saling at Vince. Hay nako, tumigil na nga kayo. O heto, tikman niyo itong pasta. First time ko lang magluto niyan. Libre labas kapag di niyo nagustuhan. Magbibiro pa ni Nanay Saling.
Kumuha naman kaagad ng tinidor si Faye at platito para tirahin ang pasta ni Nanay Saling. Nay, hindi ko maalala ang pangalan ko. Ano ba pangalan ko? Sumagot kayo, pakiusap. Bulala si Faye matapos umubo ng isang beses sa pasta. Natatawang napailing naman si Vince sa kalokohan ng dalaga. Kaya lang napansin ni Vince ang sauce sa gilid ng labi ni Faye, kaya pinahid niya iyon at sinubo na hindi niya namamalayan. Natigil si Faye. Para kay Faye, indirect kiss iyon. Oh, sorry. Ani ni Vince na magpantanto ang ginawa. Nang balingan ni Faye si Nanay Saling ay malawak na ngisi nito habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Vince. Ani mo'y kinikilig pa. Kung makatingin ito sa kanila ni Vince ay parang nakikita nito ang future nilang dalawa. Tumigil ka, Nay. Supladang sambit ni Faye. Oh, bakit? May mali ba akong nagawa? Painosenteng tanong ni Nanay Saling. Ay sus, palusot. Bumusangot si Faye. Masayang nilantakan nila ang mga luto ni Nanay Saling, maging ang karneng dala ni Faye. Bagsak na si Faye mga bandang 12:00 na ng gabi. Natatawang binuhat na lang ni Vince ang dalaga patungo sa sofa. Nagliligpit na si Nanay Saling ng balikan ni Vince. Hindi ka pa ba matutulog? Ani ni Nanay Saling na makitang gising pa ang anak. Tulungan ko na po kayo. Offer naman ni Vince. Mataas ang tolerance si Vince sa alak, kaya tumba na si Faye samantalang hindi mo lang nahilo si Vince. Ako na, pagod ka. Kailangan mo na matulog, anak. Natigilan si Vince ang marinig ang tinawag sa kanya ng kanyang ina. Sa wakas, narinig niya na rin ang salitang yon. Iyon, ang tawagin siya nitong anak. Napansin niya si Nanay Saling na nanatiling nakatayo lang doon at nagmamasid sa ginagawa ng ina. Bakit? Natatawang sambit ni Nanay Saling. Wala po. Ang saya-saya ko lang kasi nakasama ko ngayon kayo sa birthday ko. Tapos tinawag niyo rin po akong anak. Napanganga si Nanay Saling at kalaunan ay napangiti. Masaya rin ako unang beses ko nasaksihan ng birthday mo at naipagluto kita. Akmang lalapit si Vince sa ina nang may maalala si Nanay Saling. Siya nga pala, may bagay nga pala ako matagal nang gustong ibigay sa'yo. Ani Nanay Saling sa excited na boses. Kaagad niya sinundan ng ina patungo sa closet nito. Nakita niya may kinuha ito sa loob ng closet nito. Isang maliit na box ng jewelry yun. Dahan-dahan itong binuksan ng kanyang ina. Nakita niya isang kwintas ang kinuha ng ina mula sa lumang jewelry box. Pwede ko bang isuot to sa'yo? Ani ng ina habang nakapiskil ang ngiti sa labi. Tumango siya habang nakangiti rin. Tumingkayad ang ina upang maabot ang kanyang leeg at maayos na maisuot ang kwintas doon. Kaagad niya namang tiningnan ng pendant ng kwintas. Isa pala iyong locket at nang buksan niyang pendant na hugis puso ay nakita niyang picture ng ama at sa kabilang side naman ay ang picture nila ng kanyang ina at siya noong bata pa. Mamanghala na patingin siya sa kanyang ina. Matagal ko nang gustong ibigay yan sa'yo, iho. Sa tuwing dumarating ang kaarawan mo, iniisip ko kung papaano ko kaya isusuot sa'yo ang kwintas na yan at kung magugustuhan mo kaya ang kwintas na yan. Parati ko rin iniisip kung kailan ako makakadalo sa kaarawan mo o kung posible pa kaya ayon. Nanubig ang gilid ng mata ni Nanay Saling, maging ang boses ay nanginginig na. Yumuko si Vince upang yakapin ang ina. Gustong gusto ko po ang kwintas. Sobrang ganda po. Sa lahat na natanggap ko, ito ang pinakamaganda. Bulong ni Vince sa ina. Tuluyan nang tumulo ang luha sa mga mata ni Nanay Saling dahil sa narinig sa anak. Hindi niya inaasahang darating ang panahong maririnig niya yan sa anak niya dahil sa regalong matagal niya nang hindi naibigay rito. Masaya ako marinig yan. Pangiti si Nanay Saling. Napangiti naman si Faye ng matanawang nagyayakap pa na mag-ina sa may sala. Nagising ang dalaga at medyo hilo pa pero nauuhaw siya kaya nagtungo sa kusina. Hanggang sa nakita niya na ang mag-inang ito. Napangiti si Faye. Salamat naman tadhana at pinakinggan mo na ako. Salamat at binigyan mo ng chance ang dalawang to na magkita. Sapat na ang paghihirap na dinanas si Nanay Saling. Ngayon ay deserve niya naman ang kaligayahan. Sa kapasuray-suray na bumalik si Faye sa sofa upang magpatuloy na sa pagtulog. Napapamura siya sa hilong nararamdaman.
Hindi niya rin maalalang nagtungo siya sa sofa kanina. Pero wala na siyang pakialam. Parehong pinagmasan ni Nanay Saling at Vince ang karagatan sa gitna ng gabi. Malamig at kalmado. Parehong pinapakiramdaman nilang dalawa ang katahimikan at sariwang hangin. Napangiti si Nanay Saling habang nakatanaw sa unahan. Noong mawala si Wilberto, tila isang kadiliman sa karagatan ng buhay ni Saling. Ang natatanging liwanag na naiwan sa kanya ay ang kanyang anak na si Vince. Ngunit noong pati si Vince ay nawala na ng tuluyan na magdilim ang lahat. Akala niya ay tuluyan na magdidilim ang lahat at hindi niya na makikita pa ang liwanag ng mundo. Pero nagkamali siya. Ang liwanag mismo ang naghanap ng paraan upang matagpuan ulit siya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!